Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1631 pagkatapos mong maging isang ina. 1631 Su. Medyo proud si Chingzo at sinabing, kamakailan lang, nagkwento ako sa aking anak bago matulog, at lumabas na kung magkikinig lang tayo sa mga kwento ng pag-iibigan ng prinsesa at prinsipe, tulad ng Sleeping Beauty, Cinderella, at iba pa, malapit na natin itong marinig. Matutulog na siya. Kung sasabihin mo sa kanya ang tungkol sa Aladdin and the Magic Lamp, Sinbad the Navigator, mga pakikipagsapalaran, at iba pa. Masasabik siya, at habang nakikinig siya, mas nasasabik. Sasabihin mo na magiging tomboy ba siya sa hinaharap. Hindi nakaimik si Ye Fan, sa pag-aakalang ito ay isang magandang sekreto, ngunit ito pala ay isang bagay. Talagang mahirap para kay Su Chingzo, abala siya sa napakaraming bagay araw-araw, at nasa mood siyang ibuod ang parenting classics. Sabi ko, Mrs., normal lang para sa gayong batang-bata na malaman ang tungkol sa pag-ibig, at magustuhan ng mga nobelang adventure story, sabi ni Ye Fan. Pero babae tayo. Dapat magustuhan natin ang mga prinsesa. Ayokong maging tomboy siya, mag-asawa ako. Nag-aalalang sabi ni Su Chingzo. Oo. Hindi alam ni Fan kung matatawa ba siya o maiyak, paano ito mapipilitan, sapat na ang pagkakaroon ng magandang ugali, tapos tingnan mo si Ling Shan, hindi ba may time din si Weiwei na parang tomboy? Hindi. Hindi nila ito anak, ito ay aking anak na babae, kailangan mo lang maging isang babae. Sabi ni Su Chingzo, ibinaba niya ang kanyang ulo at sumandal sa damit ni Ye Fan para maamoy yun, pagkatapos ay agad na itinulak ang lalaki palayo at galit na sinabi, hindi nakakagulat na late ka na bumalik. Ang mga seryosong bagay na ginawa mo sa lugar ni Chu Yunyao, so yun lang ang mahalaga. Oo. Naalala ni Fan na wala siyang oras na magpalit ng damit, kaya napangiti siya at sinabing, maliligaw na ako agad, huwag kang magkakamali, Mrs., nagnenegosyo talaga ako. Ha, tamad si Su Chingzo na makinig sa paliwanag ng lalaki, kaya tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid. Napabuntong hininga si Fan, bumalik sa kwarto para maligo, at nagpalit ng pijama at pijama. Pahiga na sana siya sa kama, napagtanto niyang may mali. Hindi ba't matagal na siyang natulog kay Su Chingzo, at mas malalalim pa ang nangyari? Bakit kailangan mong matulog sa magkahiwalay na silid sa bahay? Pag-atres, kahit para sa barkada, dapat sabay tayong matulog, kung hindi, hindi ba parang hindi maganda ang relasyon ng mga magulang? Feeling na meron siya. Nakakita ng sapat na dahilan, masayang tumakbo si Ye Fan sa pintuan ng silid ni Su Chingzo, at nang mabuksan ang pinto, hindi ito nilock ng babae. Anong ginagawa mo dito, Su? Si Chingzo ay nakasuot ng pink na pijama, nakasandal sa unan at ini-swipe ang kanyang telepono. Sa ilalim ng mahinang ilaw sa gilid ng kama, ang balat na walang makeup ay kasing linaw ng kristal, ang maganda at pinong mga tampok ng mukha, ang malarosas na labi, at ang linya ng collarbone sa ilalim ng leeg ng sisni, na lahat ay kahanga-hanga. Tumitig si Ye Fan ng ilang segundo bago isinara ang pinto na may nahihiyang mukha at gumapang papunta sa kama. Sino ang nagpahintulot sa iyo na umakyat? Bumaba ka na, Su. Diretsyong sinipa ni Chingzo ang lalaki gamit ang pink na paa, ngunit nahuli siya ni Ye Fan. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo, kinurot ang pink at mataba na paa ng Jade, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan ng mga paa ng Jade na may mahinang pabango ng babae. Su. Namula ang mukha ni Chingzo, at nagmamadaling itinaas ang kanyang mga paa. Upang bawiin ang kubrekama. Hindi mo ba naisip na madumi? Ito ay napakabango, hindi na ako makapaghintay na kumagat ng dalawang kagat. Yumuko si Ye Fan, inilagay ang isang kamay sa likod ng leeg ng babae, inilagay ang kanyang mga braso sa mabangong balikat ng babae, at nagtanong sa tabi ng tenga ng babae, asawa, bakit naaamoy mo kahit saan sa iyong katawan, hindi ba ang mabangong concubine, noong unang panahon ay katulad mo? Mainit ang mukha ni Su Chingzo, at nagpout siya, ano ba? Mayroon ka bang common sense? Hindi mahalaga kung mabango si concubine Siang o hindi, ito ay binubuo sa nobela, concubine Siang sa kasaysayan ay concubine Rong, at isang babae mula sa pamilya Zuo. Oh, Mrs., marami kang alam, ngunit sa palagay ko rin, ang isang napakaganda, mabango at nakamamanghang dilag tulad ng aking asawa ay dapat isa na hindi pa nakikita bago o hindi pa dumating pagkatapos. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Su Chingzo, lalong naging kulay rosas ang kanyang kutis, kinagat niya ang kanyang labi, tinitigan ng lalaki, at sinabing, tigilan mo ako sa pagpapamanhid sa mga matatamis na salita na ito. Ilabas mo ang iyong kamay. Oo. Napangiti ng awkward si Fan, hindi ka ba pinapayagang hawakan ito? Hindi. Kinagat ni Su Chingzo ang kanyang mga pilak ng ngipin at sinabing ye. Walang magawa si Fan, kaya kinailangan niyang alisin ang kanyang kamay sa pijama ni Su Chingzo. Kanina lang, habang sinusuyo siya, inabot niya ito at hinawakan. Naramdaman niya ang napakagandang haplos.
Tapusin ang huling hakbang pagkatapos ng kasal, kung hindi, gusto ko talagang, kainin, ang babae ng pilit ngayon. Nakikita. Kinuha ni Su Qingzhou ang telepono at nagsimulang magtampisaw muli, naramdaman ni Ye Fan na iniwan siya, kaya hindi niya naiwasang sabihin ng may panlulumo, asawa, natutulog ka na sa iisang kama, hindi ka ba makapag-focus sa akin? Mag-chat o kung ano pa. Bakit patuloy kang naglalaro sa iyong telepono? Mag-usap ka lang kung gusto mo, nakikialam ako sa paglalaro mo sa phone ko. Casual na sabi ni Su Qingzhou. Ini-click ni Ye Fan ang kanyang dila, tumingin, at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Nagpapakita ka ba ng mga larawan? Oo. Tiningnang mabuti ni Fan at nalaman na ito ay isang group photo ni na Su Qingzhou at Tuan Tuan. Ang ina. Kailan kinunan ang larawang ito? Ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap sa init, at nakita ang kanyang asawa at anak na babae na masaya, nakaramdam siya ng kasiyahan. Ito ay kinunan ngayon, ikaw ay walang konsensya, at hindi mo kami inilabas upang maglaro, basta ang aming mag-ina ay magkasamang lumabas. Su. Ginamit ni Qingzhou ang photo editing app para ayusin ang mga detalye, at magiliw na sinabing, hindi ako makita ng nanay ko kapag lumaki ako. Noong aalis na siya, sinabi niyang iyon ang pinakamalaking pagsisisi niya. Kaya ayokong mawalan. Noong lumalaki si Tuan Chuan, madalas akong kumukuha ng litrato kasama siya, kumukuha ng mga larawan sa kanya, at itinatala ang mga araw nang siya ay lumaki, Tumango ang Fan, okay, kung gayon, kukuha pa tayo ng mga panggrupong larawan sa hinaharap. Wala kang pakialam. Halika, ang pagsama sa ating mag-ina ay magpapababa sa iyong hitsura. Pabirong binigyan siya ni Su Qingzhou ng nakakainis na tingin. Nagpout si Ye Fan, hindi ko alam kung sino ang magiging hitsura ko paglaki ko. Su. Buong pagmamalaking sinabi ni Qingzhou, tiyak na katulad ko noong bata pa ako, ngunit medyo chubby ito, at malamang na lumaki ito ayon sa aking hitsura. Ang iyong mga gene, ang pinakamalaking tungkulin ay ang maging malusog ang ating Tuan Chuan, ang iba pa. Tulad ko. Oo. Saglit na hindi nakaimik si Fan, bakit parang tinuring siya ni Su Qingzhou, tulad ni Chu Yunyao, bilang isang taong may maunlad na paa at simpleng pag-iisip. Asawa, gusto mo bang paputiin ng kaunti itong ilaw? At medyo maliit ang mukha ni Tuan Chuan, ano sa tingin mo? Masigasig na ibinigay ni Su Qingzhou ang larawan kay Ye Fan. Nako, puti na, bakit mo pa pinapaayos? Ang orihinal ay napakaganda, ngunit ang mukha ni Tuan Chuan ay bilog at cute. Tuan Chuan pa rin ba kapag mas maliit? Sabi ni Ye Fan. Tahimik na bamantong hininga si Su Qingzhou, oo, paano mo maiintindihan ang aesthetics, ikaw ay isang straight man of steel, tinatanong kita ng walang dahilan. Pagkatapos sabihin iyon, ipinagpatuloy ni Su Qingzhou ang pag-aalaga sa sarili niyang pagpaparetoke. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang ngumiti at hindi nakipagtalo sa babae. Inakbayan niya ang babae at tahimik na pinanood ang pagkuha nito ng litrato sa kanya at sa kanyang anak. Unti-unti. Tamad ding sumandal si Su Qingzhou sa mga bisig ni Ye Fan, at ang mag-asawa ay nakatulog ng magkasama, napaka-natural na pakiramdam. Sa ilalim ng mga ilaw. Matapos tapusin ang lahat ng mga larawan, tumayo si Su Qingzhou, iniunat ang kanyang baywang, at inikat ang kanyang ulo, asawa, kailangan kong bumalik sa Xuanming kapag madaling araw na para harapin ang ilang bagay, dahil wala ka rito, matagal na akong hindi nakabalik. Gusto mong bumalik sa pamilya Xuanming. Ano ang problema? Kung pipirmahan mo ang mga dokumento o isang bagay, hayaan silang dalhin ang mga ito, sabi ni Ye Fan. Maraming tao ang pumupunta sa Huahay. Sinabi ni Su Qingzhou, anyway, kapag wala ako, ikaw na ang bahala kay Tuan Chuan. Kung mayroong anumang bagay na hindi malinaw, tanungin si Jiang Tia at Wan Qing, o tumawag at tanungin ako, huwag magtaka. Dahon. Hindi alam ni Fan kung matatawa ba siya o maiyak, napakaraming bata na ang inalagaan ko sa orphanage, kaya ko pa bang alagaan ang sarili kong anak? Ano ang ipinagmamalaki mo? Sa totoo lang, hindi mo kailangang gumawa ng labis, karamihan sa mga bagay ay hinahawakan ni Wan Qing at Tita Jiang. Su. Itinuwid ni Qingzhou ang asol na seda, at pagkatapos humiga, lalapit na sana siya at pinindot ang remote control panel para patayin ang ilaw, ngunit may naalala siya at napalingon siya, by the way, asawa, pupunta ka sa headquarters ng Jinxiu Group bukas sa halip na ako. Halika na. May something, I promised senior sister to help her, pero huli na ako, bantayan mo ako. Sabi ko, Su Qingzhou, pagkatapos mong maging isang ina, bakit ang dami mong sinasabi alam ko, matulog ka na. Oo. Mabilis na pinatay ni Fan ang ilaw, tumalikod at ibinagsak ang sarili sa babae. Si Su Qingzhou ay nagpakawala ng mapanuksong sigaw at hinalikan. Kahit na hindi niya malagpasan ang huling hadlang, hindi papakawalan ni Ye Fan ang isang babae ng ganoon kadali. Kabanata 1632 Huho. 1632 pagkatapos. Maraming intimacy, hindi siya maaaring masyadong lasing, o natatakot si Ye Fan na hindi niya makontrol ang kanyang sarili.
Matapos malagutan ng hininga si Su Qingzhou, nilabanan ni Ye Fan ang pagnanasa at tumalikod at bumaba sa kama. Nagpupunas. Sa kanyang mukha, sinabi ni Ye Fan, "Asawa, mas mabuting bumalik ako sa aking silid para matulog, masyado kang mapang-akit, hindi ko na kaya." Su. Namula si Qingzhou at hinayla ang kwelyo ng kanyang pijama, ilang butones ang tinanggal ng lalaki. Siya. Bumangon ng walang sapin at tumakbo papasok sa banyo, "Sige na, ganito naman kada oras, magsasanay ako." Oo. Pinaalalahanan nito ni Fan, at pagkatapos ay naalala niya na kailangan niyang magmadali at magsanay ng Shenlang Jichang, kaya tumayo din siya at lumabas ng pinto. Basta. Nang papalabas na siya ng kwarto, narinig niya ang tunog ng pag-flush ng kanyang ulo mula sa banyo. Dapat ay naligo si Su Qingzhou, kaya ano ang ginagawa niya ngayon? Naisip ito ni Ye Fan. Saglit, at biglang naisip ang problema. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. 2 beses niyang sinabing, "Sok sok." Kung pumasok siya sa sandaling ito at makakita ng anumang espesyal na eksena, tinatayang magagalit si Su Qingzhou. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, tahimik na umupo si Ye Fan sa balcony chair, tumingin sa gabi, at bumunot ng sigarilyo. Sa sandaling ito, isang tunog ang nagmula sa ibaba, at isang malambot na puting tigre ang nakita. Tumalon siya sa ikalawang palapag sa isang pagtalon, at pagkatapos ay isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Ye Fan. Banto. Napangiti si Ye Fan nang makita niya ang maliit na lalaki, at hinawakan ang maliit na tenga nito, "Hindi ka natutulog sa gabi, saan ka nababaliw?" Sa dalawang tahi. Saglit na hinawakan ni Ye Fan ang maliit na lalaki, pagkatapos ay inilabas ang lighter, nalaman lamang na ang lighter ay wala ng gasolina. Isipin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumingin si Ye Fan kay Xiao Luo at sinabing, "Steamed buns, nakakahinga ka ba ng apoy? Ang kaunting apoy ay sapat na. May mararating ba ang iyong ina kung hindi apoy, tubig, hangin? Bagamat bata ka pa, ay spray hindi ba masyadong mainit?" Itinagilad ni Manto ang kanyang ulo at nalilitong tumingin kay Ye Fan, na parang hindi niya naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngumiti si Ye Fan, inilagay ang isang dulo ng sigarilyo sa bibig ng steamed bun, itinuro ito, at sabi ni Ye Fan na nagpakita rin ng kanyang sarili, gamit ang kanyang bibig bilang isang halimbawa. Manto. Sa wakas ay, naiintindihan, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig, at kinagat ang kalahati ng sigarilyo. Puffed, amoy tabako ang pinasingaw na tinapay, na sobrang hindi masarap, kaya't muli niya itong iniluwa, inilabas ang kanyang dila sa pagkasuklam, na nagpapahiwatig na hindi ito masarap. Gusto ni Ye Fan na umiyak ng walang luha, "Sinabi ko sa iyo na sunugin mo ito. Hindi kita hinayaang kainin ang sigarilyo. Hindi ka ba mitolohiya? Hayop, bakit hindi mo maintindihan ang mga salita ng tao? Parang nanghihingi ng ibang makakain. Kumain, kumain, kumain mula pagkabata. Masarap at tamad magluto. Paano mo ito gagawin? Gusto mo bang maging matabang tigre? Dapat matuto kang huminga ng apoy ngayon." "Oo." Sabi ni Fan sa tono ng pagpapaaral sa mga bata, at saka naglabas ng sigarilyo. Ilagay ito sa bibig ng tinapay. "Halika, huminga ng apoy." Lumingon si Manto, ipinahayag na ayaw niyang kainin ang bagay na ito. Hinawakan ni Ye Fan ang ulo ni Manto, pinaikot ang ulo nito, at sinabing, "Nasira ang apoy, hindi kita hinayaang kainin ito. Bilasan mo, hu." Malungkot na tinapik ni Manto ang kanyang maliit na paa, at mahinang umiyak, at binugbog siya hanggang sa mamatay. "Huwag kumain." Niyakap ito ni Ye Fan sa kanyang mga bisig, pinisil ang nakaumbok nitong tiyan, at sinabing, "Banto, maging masunurin, kung makahinga ka ng apoy, bibigyan kita. Ang elixir ng pampalusog na Shenjie, bilasan mo, halika na." Higit pa, natakot itong mapasok ang sigarilyo sa bibig nito. Palabas. Kinamumuhian ito ni Yu, biglang sumilay ang mahinang pulang ilaw sa mga mata ni Manto, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at nagluwa ng apoy na kasing laki ng kamao. Hiccup. Pagkatapos mag-spray ng apoy, suminok si Manto, "Sok sok sok." Si Ye Fan ay tumingin sa sigarilyo sa kanyang kamay nang may pagtataka, tanging upos ng sigarilyo ang natira, at ang buong sigarilyo ay nasunog. Ito ay kabiguan sa pagsindi ng sigarilyo. "Haha. Manto, natuto ka na bang huminga ng apoy?" "Oo." Tumayo si Fan, inihagis ang manto sa hangin, sinalo itong muli, at inihagis ito ng 100 beses na sunod-sunod. Pagkatapos ng lahat, Manto. Siya ay tila Ye. Tiningnan ito ni Fan, at pagkatapos tansyahin ang layo mula sa steamed bun, kumuha siya ng isa pang sigarilyo at inilagay ito ng 100 sentimetro sa harap ng steamed bun. "Halika, Manto, gawin mo itong muli." Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Manto ang ibig sabihin ni Ye Fan, ibinuka ang kanyang bibig at nagluwa ng maliit na bowl ang apoy. Nakita ni Ye Fan ang timing, ang upos ng sigarilyo ay dumampi sa apoy, at sa wakas ay sinindihan ito. "Napakasarap. Halika, bibigyan kita ng masarap." Ngumiti si Ye Fan, kinuha ang elixir para sa pagpapakain sa mga Diyos, at ipinakain ito sa mga steamed bun, at pagkatapos ay kumuha ng beef jerky at ipinakain sa steamed buns para kagatin.
Manto. Nakahiga sa mesa sa tabi niya at kumakain ng pagkain, nasiyahan, at hindi inistorbo si Ye-fan. Si Ye-fan ay humihit-hit ng sigarilyo at nagsimulang seryosong mag-isip tungkol sa paraan ng 9 transformations of the dragon. Bagamat sabik siyang mapabuti ang bloodline ng dragon sa lalong madaling panahon, kailangan pa rin niyang isipin kung paano isasagawa ang 9 transformations of the dragon. Kasi, sa paghusga mula sa pagbabagong anyo ng baliw na dragon ni Ji Hantian noong araw na iyon, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng ilang pagpapabuti. Ginawa niya. Hindi ako umaasa na pagkatapos niyang magtanim, hindi sinasadyang naging isang baliw na dragon, masyadong mapanganib. Kung ito ay sinumang miyembro ng Shenlong clan, hindi ako mangangahas na magkaroon ng anumang ideya na baguhin ang 9 transformations ng Shenlong ng mag-isa. Una, hindi nila alam ang mga sinaunang karakter sa scroll ng balat ng hayop, at pangalawa, wala silang lakas ng loob. Ngunit iba si Ye-fan. Sanay na si Ye-fan na lumikha ng sarili niyang paraan ng paglilinang, at ngayon ay alam na niya na ang siyam na pagbabago ng dragon na kasalukuyang nililinang ng Shenlong clan ay hindi ang pinaka-primitive na bersyon, kaya dapat may puwang para sa pagpapabuti. Oo. Pakiramdam ni Fan, kahit gaano pa siya kalaki ng pagbabago, hindi niya ito papalalalan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos niyang maunawaan ang teksto sa scroll ng balat ng hayop, ang orihinal na kahulugan ng 9 changes of the dragon ay talagang nalampasan ng iba pang miyembro ng pamilya Shenlong. Bilang karagdagan, ang pinakakritikal na punto ay pagkatapos na makita ang pagbabago ng baliw na dragon ni Ji Hantian sa araw na iyon, nagkaroon ng ideya si Ye-fan, iyon ay, pagbabago ng baliw na dragon, na tila katulad ng kanyang pagkawatak-watek. Gayunpaman, ang pagbabago ng baliw na dragon ay sanhi ng hindi nakokontrol na kaluluwa ng dragon, ngunit ang pagkawatak-watek ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ito. Hindi ibig sabihin na ang pagkakawatak-watek ay mas mabuti, at ang dalawa ay hindi may kukumpara, dahil ang pagkakawatak-watek ay para lamang mapabuti ang lahat ng buong bisa ng labanan, hindi isang paraan ng paglilinang. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang isa ay nangangailangan ng dugo ng dragon, at ang isa ay walang mga paghihigpit sa dugo, hanggat ang katawan ay sapat na malakas. Ipinikit ni Ye-fan ang kanyang mga mata at sinubukang ikumpara ang 9 transformations of the dragon at ang disintegration technique sa isang simulate na paraan, pinagsasama at tinutukoy ang isa't isa. Lumipas ang oras ng hindi alam, at natapos na kumain si Xiao Manto at doon nakatulog. Pagkatapos ilang oras, maliwanag at maliwanag ang langit, biglang iminulat ni Ye-fan ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Kabanata 1633 Dragon Ball. 1633. Paano ito mangyayari? Nagkataon lang ba? Oh, yeah. Ang puso ni Fan ay mabilis na tumibok, at isang hindi kapani-paniwalang konklusyon ang lumitaw sa kanyang pagkawatak-watik ng isip, malamang na nagmula sa siyam na pagbabago ng Shenlong. Isang paraan palabas. Pagkatapos niyang maingat na pag-aralan ang 9 transformations of the Divine Dragon at pag-aralan ang serye ng mga salik na naging sanhi ng pagbabagong anyo ng baliw na dragon, nalaman niya na ang prinsipyo ng pagbabagong anyo ng baliw na dragon ay karaniwang kapareho ng disintegrasyon. Gayunpaman, ang pagkawatak-watik ay parang isang uri ng advanced na uri ng baliw na dragon, dahil ang pagkawatak-watik ay hindi kailangang umasa sa kaluluwa ng dragon, at ito ay tunay na nakakamit ang sukdulang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa teorya, makakamit nito ang walang katapusang pagkawatak-watik. Bukod sa pagkakaiba ng dalawa, ang premise ng disintegration at release ay ang paggana ng katawan ay umabot sa napakataas na antas. Hindi kaya ng katawan, at ang pagkawatak-watik ay pagkasira ng sarili. At ang pagpapabuti ng Shenlong bloodline ay nagsisimula sa buong pagpapabuti ng physical fitness. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ang dahilan kung bakit ang disintegrasyon ay mukhang isang paraan ng pagpapakamatay ay dahil sa simula pa lang, ito ay ginamit ng Shenlong clan, o mga taong may ganitong uri ng pisikal na kakayahan sa pagpapalakas. Tunay na mahirap para sa mga ordinaryong taong mandirigma na makamit ang pisikal na kalidad ng paggamit ng disintegrasyon. Sa pamamagitan ng prinsipyo ng disintegrasyon, naramdaman ni Ye-fan na halos maisip na niya kung bakit tumakbo ng ligaw ang kaluluwa ng dragon, na ginagawang mahirap kontrolin ang pagbabago ng baliw na dragon. Gayunpaman, mas naguluhan si Ye-fan kung ang pagkakawatak-watik na ito ay may kaugnayan sa 9 transformations of the dragon. Kung ipagpalagay na ang pagkakawatak-watik ay talagang isang paraan na tinanggal sa siyam na pagbabago ng dragon at pinalakas, kung gayon sino ang sagradong tao na lumikha ng pagkakawatak-watik? Hindi kaya isa rin siyang malakas na tao sa kasaysayan ng Shenlong. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkakawatak-watik, naisip ko ang isang panlilinlang tulad ng pagkakawatak-watik ng layunin ng espada. Hindi ko alam kung may ganoong ideya ang taong lumikha ng disintegrasyon. Sa tingin ko gumawa ako ng bagong paraan, nauuna ang lahat gaya ng inaasahan. Matapos tumayo ng tahimik. Masyado pa akong maliit, napakaraming bagay na hindi ko maintindihan, at napakaraming sekreto na hindi ko mahawakan. Mukhang, kailangan kong magsanay at subukan. Yeah. Bulong ni Fan sa kanyang sarili, pinipigilan ang mga alon sa kanyang puso. Ano siya? Maaari itong gawing malinaw ngayon ay isang bagay.
Kailangan niyang gumawa ng dalawang-pronged na diskarte at patuloy na magsanay ng mga paggalaw na nilikha ng sarili sa isang malupit na kapaligiran upang palakasin ang kanyang katawan. Sa kasalukuyan, tila mas maganda ang ginawa niyang crazy dance kaysa kay Shenlong Jiechang sa pagpapalakas ng katawan, kaya dapat siyang magpatuloy sa paggalugad at pagsulong. Bilang karagdagan, siya ay nagsagawa ng 9 na pagbabago ng Shenlong ng sabay-sabay, ngunit kailangan niyang isagawa ang pamamaraan na kanyang hinalungkat at hinuhusgahan ng kanyang sarili, sa halip na panuurin ng iba na nagsasali nito tulad ng ibang mga miyembro ng Shenlong clan. Ang 9 na pagbabago ng Shenlong. Gayunpaman, nalaman ni Ye Fan na siya ay parang lava, nag-practice na siya sa malalim na dagat, at ngayon ay wala siyang kapaligiran na maaaring magpapataas ng kahirapan, na nagpapahintulot sa kanya na magsanay. Kung may puwang lang para sa kanya upang magsanay ng mga timbang. Lahat ng A. Biglaan. Naalala ni Ye Fan ang isang karton na pinanood niya noong bata pa siya, at nang may naisip siya, mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Chu Yunyao. Hey, doon nanggaling ang inaantok na boses ni Chu Yunyao. Xiao Yao Yao. Pwede bang? Matutulog na ako, hindi ako nagmamadali, magpadala ng WeChat. Bago pa matapos magsalita si Ye Fan, ibinaba na ni Chu Yunyao ang telepono. Oo. Saglit na tumigas si Fan, at nalaman niya na alas 5 pa lang ng umaga, kaya kailangan niyang pindutin ang voice call button at sabihin, Xiao Yao Yao, kaya mo bang gumawa ng karton na Dragon Ball, ganoong klase ng gravity training room? Kailangan ko ng space para sa weight training. Pagkatapos ipadala. Ang boses na ito, maaaring hintayin lamang ni Ye Fan si Chu Yunyao na tumugon sa kanyang mensahe. Siya. Nadama na kung magagawa niya ang kanyang sariling hanay ng mga paggalaw sa isang kapaligiran na may ilang beses na gravity, tiyak na magiging epektibo ito. Sa katunayan, pinag-isipan din ni Ye Fan kung lilipad sa labas ng kapaligiran at subukang magsanay sa kalawakan. Siguro maaari siyang tumagal ng mahabang panahon sa kanyang pisikal na fitness, cosmic radiation, at vacuum na kapaligiran. Ngunit ito ay napakapeligro kung tutuusin, naramdaman ni Ye Fan na hindi na kailangang gumawa ng mga nakakabaliw na aksyon para sa kapakanan ng paglilinang. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at nalaman na si Manto ay nagising sa oras na ito, dinidilaan ang kanyang maliit na dila, pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mabalahibong paa, at humikab. Banto, go, lumabas tayo para mag-ehersisyo sa umaga. Naisip ni Ye Fan na hindi pa nagigising ang kanyang pamilya, kaya kinuha niya ang mga buns at lumipad sa bundok. Pagkatapos mag-practice ng mahigit 1 oras, dinala ni Ye Fan ang maliit na lalaki pauwi, sa tamang oras para sa almusal. Tai, saan mo dinala ang steamed buns? Maagang nakaupo si Tuan Chuan sa child seat, naghihintay ng makakain. Inabot ni Ye Fan at hinawakan ang mukha ng kanyang anak, at ngumiti, syempre lumabas ako para mag-ehersisyo sa umaga. Kung gumising ka ng maaga sa hinaharap, dadalhin ka rin ni tatay para mag-ehersisyo sa labas. Tutulog na si Tuan Tuan. Halatang hindi interesadong gumising ng maaga ang batang babae. Bumaba si Su Qingzhou sa mga oras na ito, inaayos ang cuffs ng suit ng kanyang ginang habang naglalakad, ang kanyang buong pagkatao ay may kakayahan. Asawa, ihahatid mo ba ako sa airport mamaya? Natigilan si Ye Fan, wala ka bang driver? Su. Binigyan siya ni Qingzhou ng malamig na tingin, matagal mo na akong hindi hinihimok sa trabaho, kailangan kong pumunta ng ilang beses. Diyos, ayaw mo ba akong paalisin? Biglang napagtanto ni Ye Fan na may nasabi siyang mali, ikinaway niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, saan ka pupunta, Mrs., gusto kong sabihin, kung may driver ka, hayaan mo siyang huwag sumama, kailangan kong ihatid. Saan maglalaro si Mama? Naiinggit na tanong ni Tuan Chuan. Magtatrabaho si nanay, hindi para maglaro, kailangan mong mag-aral ng maayos, bili ni Su Qingzhou, at hinalikan ang kanyang anak sa mukha. Tuan Chuan. Tumango at nakangiting sinabi, mamimiss ni Tuan Chuan ang kanyang ina. Little Slicker, dapat iniisip mo, dapat tamad ka at hindi mo ginagawa ang iyong takdang aralin, di ba? Pinanood ko na ang papa mo, huwag kang tamad. Sabi ni Su Qingzhou. May kaunting kawalan sa mga mata ni Tuan Chuan, at sinabi niyang, oh. Oh, napakaliit na bata, bakit mo siya pinipilit na mahigpit? Umupo si Ye Fan, kumuha ng taro, at binalatan ito. Ang kindergarten ay hindi masyadong gumagawa ng takdang aralin. Ano ang gagawin ko sa hinaharap? Bantayan mo ako, titingnan ko kapag nakabalik na ako. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki. Napangiti si Fan, at walang pagpipilian kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng almusal, ipinadala ni Ji Wanqing si Tuan Chuan sa paaralan. Oo. Hinatid ni Fan si Su Qing sa kanyang kotse. Ang pag-ani supercar ni Zhu ay pumunta sa isang sibilyang paliparan. Si Ye Fan ay hindi nang ahas na i-drive ang kotseng ito noon, ngunit ngayong malapit na ang relasyon, naglakas loob siyang magmaneho sa sarili para magsaya. Asawa, huwag kalimutang pumunta sa Jinxiu Building. Halika, senior sister, sinabi ko sa iyo na tulungan mo siyang suriin. Sabi ni Su Qingzhou habang tinitingnan ang mga dokumento sa kotse. Naalala lang ito ni Ye Fan, at hindi maiwasang mag-isip, ano ang problema? Kailangan ko bang suriin? Hindi ka ba taga-security department?
Bagamat isa lamang itong pangalan, ngunit maaari kang palaging lumahok sa panayam sa pangangalap ng seguridad. Ngayon ay may mga sinaunang mandirigma sa lahat ng dako, at bawat malaking kumpanya ay nagdaragdag ng seguridad, at kaming Jinxio ay kailangan ding palakasin, sabi ni Su Qingzhou. Yeah. Naisip ni Fan na ganoon nga iyon, at sinabing, magpapadala ako sa iyo ng ilang Bahamut mersenaryo, hindi ba ito gagawin? Iyan ay hindi masyadong mabuti. Ang Inferno at Xuanming ay nabibilang sa underground world. Kung ang Jinxio Group ay kasangkot, ito ay magiging lubhang hindi kanais-nais para sa mga empleyado ng grupo. Kung tutusin, karamihan sa mga pumapasok sa trabaho ay mga ordinaryong tao. Ang Jinxio. Nagkibit-balikat si Fan, may katuturan din ang babae, ang pag-clear sa mga hangganan ay maaari ring maiwasan ng Jinxio Group na masangkot sa ilang problema. Para sa si Su Qingzhou, ang Splendid Group ay hindi na ang pinakamalaking tiwala niya, ngunit ito ang kanyang pinakamapagmahal na karera. Yun. Ang kanyang panimulang punto, ang kanyang sariling maliit na hardin sa likod, kaya hindi niya ito ibinaba. Oo. Natural na mauunawaan ni Fan na nagtrabaho din siya sa Jinxio, at maraming nangyari doon, syempre, may nararamdaman din siya. Pagdating nila sa airport, napagtanto ni Ye Fan na may naghihintay pa ring ilang manager mula kina Zhou at Su. Malinaw, ang mga taong ito ay karaniwang tumutulong kay Su Qingzhou sa Huahai, ngunit nakatira lang sila sa ibang mga lugar. Matagal nang hindi nakita ng lahat si Ye Fan. Nang makita na ang Diyos ng Espada ang personal na dumating upang makita si Su Qingzhou, agad nila siyang binati ng may paggalang. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou na may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, asawa, sinusubukan mo ba akong linlangan muli? Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya hiniling ni Su Qingzhou na puntahan siya mula sa eroplano. Ang kanyang damdamin ay ipakita sa kanya sa harap ng pamilya Xuanming. Ipakita ang iyong mukha. Pagkatapos ng lahat, sa sariling lakas ni Su Qingzhou, mahirap pa rin na lubusang supulan ang Xuanming clan. Siyempre, bilang backstage niya, kailangan siyang magpakita paminsan-minsan para ipaalam sa mga tao ng Xuanming clan na napakaganda ng kanilang relasyon. Ano, ayaw mo bang ipadala ito sa akin? Hindi ito inamin ni Su Qingzhou, at ngumuso. Oo. Ang Fan ay natural na walang pakialam dito. Pagkatapos ng lahat, ang abalang schedule ni Su Qingzhou ay hindi madali. Kailangan lang niyang ipakita ang kanyang mukha, kaya bakit hindi gawin ito? Hinalikan niya ang mukha ng babae, nagpaalam, at pinagmasdan ang eroplano na papunta sa langit bago nagmaneho si Ye Fan patungo sa Jinxio Building, na matagal na niyang hindi napupuntahan. Kabanata 1634 na Job Fair. 1634. Nagmaneho hanggang sa punong tanggapan ng Jinxio Group at inihinto ang sasakyan sa garahe. Sa oras na ito, isang mensahe ng WeChat ang ipinadala mula sa mobile phone, kinuha ito ni Ye Fan at nakitang ito ang tugon ni Chu Yunyao. Sumagot ang babae ng 3 salita lamang, alam ko. Bagamat hindi siya masyadong nagsasalita, alam ni Ye Fan na may paraan si Chu Yunyao para mahawakan ang gravity training room. Pagkababa ng sasakyan, gusto lang ni Ye Fan na tumawag sa telepono para tanungin si Feng Yaing kung saang palapag siya pupunta, ngunit nakita niya ang isang pamilyar na figure na nakasuot ng uniforme ng seguridad na bumati sa kanya mula sa hindi kalayuan. Kuya Fan. Kuya Fan ba yan? Mukhang masaya ang security guard. Jiang Chao. Nakilala ni Ye Fan na ito ay isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita, si Jiang Chao mula sa security department. Noong nagtatrabaho sila sa Jinxio, araw-araw silang nagkikita, at naging maayos ang kanilang relasyon, madalas silang nag-uusap at kumakain ng magkasama. Bagamat hindi ako karaniwang nakikipag-ugnayan sa isa't isa, naaalala rin ni Ye Fan ang pagkakaibigan ng pagkakaroon ng kasiyahang magkasama at paglalaro ng bola ng magkasama. Para kay Ye Fan, ang ganitong uri ng ordinaryo at simpleng buhay ay talagang bihira. Natural, tatandaan niya ito ng malalim at labis na pahahalagahan ng karanasang ito. Pag-akyat, nag-high five si Ye Fan sa kapatid na ito, long time no see. Hoy, si Kuya Fan talaga. Paano mo ay drive itong kotse ni Su Dong? Nakilala ni Jiang Chao na ito ang superhero ni Su Qingzhou. Tumakbo. Casual na sinabi ni Ye Fan, oh, dinala ko siya sa airport, at pumunta ako rito para gumawa ng ilang mga gawain, kaya diretso kong pinaandar ang kanyang sasakyan. Kuya Fan, kaya mo talaga, at ngayon dapat sinusundan mo si Su Dong, at magiging flyer ka. Tenga, kalahating taon na kitang hindi nakikita, naiingit talaga ang kapatid ko. Nakangiting sabi ni Jiang Chao. Kinakalkala ni Ye Fan na tila na wala siya ng higit sa kalahating taon. Kung tutusin, abala siya sa lahat ng uri ng problema, at hindi siya sumama sa Splendid Group. Ayos lang, pero ikaw, ang pamayat sa nakalipas na 6 na buwan at nagdilim. Ano ang ginagawa mo sa underground garage? Baka may nagsabi sa'yong hintayin mo ako. Napangiti si Jiang Chao, hindi. Dito ako nagtatrabaho ngayon. Natigilan si Ye Fan at napakunot ang noo, nagtatrabaho sa underground na garahe. Nagbabantay ka ba rito? Pilit nang umiti si Jiang Chao at sinabing, patrolling lang, binabantayan ko ang buong underground garage, pero busy ako. Hindi ka nagsasalita ng kalokohan.
Ang underground garage ay may mga taong nakatayo sa lahat ng oras, hindi ba ikaw ang Deputy Minister ng Security Department, bakit gusto mong pumunta ka dito para magbantay? Tanong ni Yefan na nakakunot ang noo. Si Jiang Chao ay may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, at sinabing, Deputy Minister. Tapos na, at ngayon ako ang security guard sa pinakamababang antas. Bakit? May ginawa kang mali. Nagtataka si Yefan. Siyempre hindi. Iyan. Kapatid na Fan, hindi mo ba talaga naiintindihan? Lahat ito ay tungkol sa mga balita sa mga pahayagan kamakailan lamang. Sabi ni Jiang Chao na may pagdududa. Umiling si Yefan, hindi ko alam, sabihin mo sa akin. Napabuntong hininga si Jiang Chao at sinabing, hindi ba't ang kilusang ancient martial arts revival, na biglang sumiklab ngayong taon? Wala ng kontrol ang bansa, lumabas na ang lahat ng mga angkan at sekta, at ang mga sinaunang mandirigma ay lumitaw ng sunod-sunod. Ngayon kahit na ang mga boss ng ilang maliliit na kumpanya, upang kumalap ng mga driver at katulong, ito ay ginustong magkaroon ng karanasan sa sinaunang martial arts. Para sa isang multinational na nakalistang kumpanya tulad ng aming Splendid Group, ang nangungunang 500 sa mundo, ang mga security guard ay dapat palitan ng sinaunang martial arts. Tulad ko, mag-uutos ako ng mga basic moves. Wala akong kahit anong internal na kakayahan, at masarap maging security guard. Yung ibang security guard brothers from the past, dahil sobrang lakas ng pressure, umalis na sila sa trabaho at nagpalit ng career. Biglang napagtanto ni Yefan na ito ang nangyari, kung gayon ang Departamento ng Seguridad sino ito ngayon. Nandito ba si Hanggayo? Oo, narito si Ministro Hanggayo, ngunit siya ay nasa ilalim din ng matinding panggigipit, at siya ay inaasahang magbitiw. Kung tutusin, napakaraming makapangyarihang sinaunang mandirigma. Nagmamadali ako nitong mga nakaraang buwan. Ako ay abala sa paghahanap ng higit sa 20 sinaunang mandirigma, kapwa lalaki at babae, halos walang mas mahina kaysa kay Ministro Hanggayo. Kung ang isang ordinaryong tao na tulad ko ay nakaupo pa rin sa upuan ng Deputy Minister, ito ay masyadong ignorante, kaya nag-apply ako para sa paglipat. Gayunpaman, sa isang malaking kumpanya, ang mga executive ay kailangang magkaroon ng seguridad kapag sila ay naglalakbay, at ang bilang ng mga tao ay hindi pa rin sapat. Ngayon, may job fair para sa mga security personnel, at maraming mga sinaunang mandirigma ang naririto. Pagkatapos ng lahat, nag-aalok ang Jinx Yu ng napakataas na paggamot, sabi ni Jiang Chao. Napapikit si Yefan at tinapik ang kanyang balikat, kung gayon, bakit hindi ka maglakad tulad ng iba? Kahit na hindi ako naging deputy minister noon, hindi ako titingin sa underground na garahe dito, di ba? Napabuntong hininga si Jiang Chao at ngumiti ng may damdamin, kapanganak lang ng asawa ko sa taong ito, hindi siya makakapagtrabaho, at kailangang magbayad ng sangla ang pamilya, kaya hindi ako madaling makapagpalit ng trabaho. Hindi mataas ang ating kultura, at hindi tayo makakahanap ng mga partikular na magagandang trabaho. Nakaistasyon ang underground na garahe ng Jinxu Group, at ang paggamot ay mas mahusay kaysa sa mga nasa labas. Isa pa, ilang taon na ako dito, at may nararamdaman ako para sa kumpanya. Hanggat hindi ako pinapaalis ng amo, masaya akong tumayo sa underground na garahe. Tsaka hindi naman ako pinupuntirya ng kumpanya. Lahat sila ay napakalakas na mga sinaunang mandirigma, at ang aming Jinxu Group ay hindi maiiwan. Kung nasa card man, o para sa kaligtasan ng management at mga empleyado, maiintindihan ko. Sumimangot si Yefan. Nang makita na si Jiang Chao ay nakaranas ng napakaraming pagbabago sa nakalipas na 6 na buwan, bigla niyang napagtanto na ang paglitaw ng sinaunang martial arts sa lipunang ito ay magkakaroon ng epekto sa mga ordinaryong tao. Ito ay ito ay isang grupo ng mga tao na maaaring tahasang magdala ng mga baril, o kahit na magmaneho ng mga tangke at eroplano sa mga lansangan. Ang mga ordinaryong tao ay kakabahan kahit na may makita silang may dalang kutsilyo sa kalye, hindi pa banggitin na ang grupong ito ng mga sandata ng mga tao ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga kutsilyo. Ang punto ay, ang grupong ito ng mga tao ay hindi lamang malakas sa puwersa, ngunit mayroon ding background. Kung may nangyaring mali, hindi sila mahuli ng ordinaryong pulis, kahit ang hukbo, kung gusto nila. Isa lamang itong sinaunang mandirigma, kung ang sinaunang noong ang grupo ng mga monghe mula sa Immortal Spirit World ay lumabas muli, imposibleng isipin kung gaano kagulo ang mundong ito. Ang mga monghe na iyon ay hindi tinatrato ang mga mortal bilang pantay na nilalang. Kahit na kayang patayin ni Yefan ang mga master na gumawa ng mali, hindi niya kayang patayin ang lahat ng monghe. Bukod dito, kung mayroong ilang mga pag-aaway sa pagitan ng mga monghe, maaaring hindi sinasadyang mapatay nila ang isang malaking bilang ng mga tao na nakakasakit ng ulo pag-isipan. Nang makita ang nakasimangot na Simon Got ni Yefan, naisip ni Jiang Chao na nalulungkot siya para sa kanya, kaya mabilis niyang hinikayat, Kuya Fan, ayos lang, nakatayo lang ako sa garahe, at hindi ko ibinawas ang aking sweldo o anuman. Inaalagaan ako ng husto ng kumpanya. Naisipan ni Yefan na umakyat kay Feng Yaoying upang tulungan si Jiang Chao na baguhin ang kanyang pwesto, kaya ngumiti siya at sinabing, saang palapag ni recruit ang security guard na iyon. Ito ay martial arts, hindi mo ito maaaring ipaalam sa loob ng bahay, sabi ni Jiang Chao.
Tumango si Yefan at walang sinabi sa kanya pansamantala. Pumasok siya sa elevator, umakyat sa unang palapag, at naglakad palabas ng pinto sa likod. Sa sandaling malapit na siya sa lugar, natagpuan ni Yefan ang 12-12 ng mga sinaunang mandirigma, at ito ay talagang iba't ibang mga pamamaraan. Ang open space ay orihinal na ginamit para sa mga empleyado na uminom ng kape, kumain ng tanghalian, at magkaroon ng pahinga at libangan. Ngayon ay may ilang mga sinaunang mandirigma sa iba't ibang mga costume na nakaupo sa mga mesa. Mayroong 2 staff sa front desk na naghahain sa kanila ng tsaa, prutas, at merienda. Kung ikukumpara sa pangkalahatang job fair, ang kapaligiran dito ay halatang mas katulad ng isang tiyuhin ng mabuting pakikitungo. Mukhang hindi pa opisyal na nagsimula ang recruitment, at hindi pa nakikita ni Yefan sina Feng Yaoying at Hang Gayo. Tinatayang malapit na silang dumating. Si Yefan ay masyadong tamad na hanapin ito. Nang makitang may bakanting upuan, lumapit siya at umupo. Pagkaupo pa lang niya, mahigit 12 mata ang nakatulala sa gilid, at may matalim na tingin na parang kutsilyo ang bumaril sa kanya. Medyo naguluhan si Yefan. Kasunod ng titig na ito ay napalingon siya sa isang lalaki sa katabi niyang mesa. Ito ay isang lalaking may sukli na buhok sa likod ng kanyang ulo, may baba at balbas, nakasuot ng 12 maliliit na hikaw na pilak, at nakasuot ng kulay abong masikip na maikling manggas. Hindi alam ni Yefan kung bakit ang lalaking ito ay tumitig sa kanya ng napakabangis, hindi siya interesadong makilala ang kabilang partido sa pangkalahatan, kaya ngumiti lang siya ng magalang. Sinong mag-aakala, tinanong siya ng lalaki sa mahina at paos na boses, gusto mo na bang mamatay? Kabanata 1635, hindi mo naintindihan. 1635. Iniisip ni Yefan kung may mali sa kanyang mga tainga, at naisip na tila hindi siya nagalit sa kanya, bakit ganito? Hindi napigilan ni Yefan na tumingin sa kaliwat kanan, at nalaman na tila walang iba, kaya't nasabi na lang niya sa sarili niya, iyan. Kinakausap mo ba ako? O kaya naman. Mayroong ilang mga sinaunang mandirigma na nakatayo sa tabi nila, lahat ay tumatawa ng mapanukso. Hoy, anak, bumangon ka dali kung ayaw mong mamatay. Hindi ko alam kung ang nakaupo ay si Fourth Master Chen. Walang kultibasyon ang batang ito, ngunit naglakas loob siyang pumunta rito nang hindi natatakot sa ating panloob na pamimilit. Problema sa utak. Kahit na hindi ka nag-practice ng sinaunang martial arts, mayroon ka pa ring kaunting paningin. Hindi mo talaga naiintindihan ang mga patakaran, at hindi mo ito nakikita ng malinaw. Kahit sino ay maaaring umupo sa okasyong ito. Nang marinig ang mga biro ng isang grupo ng mga mandirigma, si Yefan sa wakas ay nakakita ako ng problema. Mayroong 40 o 50 mandirigma dito, at ang mga upuan ay sapat na, ngunit mayroon lamang 12 mandirigma na talagang nakaupo. Kabilang sa mga ito, ang Fourth Master Chen, sa tabi ni Yefan ay nag-okupa ng mesa ng mag-isa. Upang ilagay ito ng tahasan, kung ang lakas ay mas mababa sa isang tiyak na antas, hindi ako maglakas loob na umupo ng magkasama, at maaari lamang mag-apply para sa trabaho habang nakatayo. Ang panloob na lakas ni Yefan ay hanggang sa Lycan lamang, at kung ikukumpara sa kanyang tunay na lakas, ito ay natural na mahina. Gayunpaman. Kahit nasa kaharian ng Lycan, kahit sa angkan, ito ay itinuturing na isang master, hindi banggitin ang mga pangkalahatang sinaunang martial arts sects. Ito lang. Dahil si Yefan ay may mahiwagang sandata na nagtatago sa kanyang paglilinang, at siya ay medyo introvert, kaya hindi nakikita ng mga tagalabas ang kanyang paglilinang. Bilang resulta, nako, kaso, isang upuan lang, hindi maganda kung magkakasama silang lahat. Napabuntong hininga si Yefan at sinabing, hindi na kailangang gawing sobra-sobra. Sinabi ni pang-apat na Master Chen sa malamig na tono, sa aming gang, kung maglakas loob kang kontrahin ako ng ganito, kailangan mong putulin ang iyong dila. Mabali ang iyong mga litid. Masentensyahan kang malunod. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at umiyak, di ba, masentensyahan ako kapag may sinabi ako. Anong klaseng gang, masyadong malupit. Anak, bilasan mo at tumakas. Tumawa ang isang sinaunang martial artist na likas na pumasok sa likod hehe, hindi mo nga kilala ang Fourth Master Chen, ang lakas ng loob mong tumakbo ng ligaw dito, sapat na talaga para mawala ang buhay mo. Itong ika-4 na Master Chen, ngunit dalawa ang leader ng gang ng Chenjin Gang sa River Basin, isang kilalang tao sa sinaunang martial arts world, isang maliit na brat na tulad mo ay kaya kang pumatay sa isang daliri. Money Gang. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Yefan at Bang Ulong, oh, parang ang swerte mo noon, di ba? Umiiral pa rin ito. Akala ko na disband na ito. Sa lalong madaling panahon. Lumabas ang mga salitang ito, mas naging pangit ang ekspresyon ni Fourth Master Chen. Ang pera. Pero kahit ganun, nandoon pa rin ang kung fu ng Money Gang. Si Chen Xie, bilang kontemporaryong leader ng gang, ay inapo ng tagapagtatag ng Chen Chen Gang. Dumating siya sa Jinxiu Group ngayon, karaniwang sa ministro ng Security Department. Ang layunin ay direktang makipag-ugnayan sa pinakamataas na antas ng kumpanya, upang magamit ang mga mapagkukunan ng Jinxiu upang buhayin ang Chenjin Gang. Ang mga sinaunang mandirigmang ito ay naruroon. Ang ilang mga mandirigma na nakatayo sa tabi niya. Aling palayok ang hindi mabubuksan at may taas,
hindi ko alam na ang manigang ang pinakabawal mapulot at mawala. Paano niya maiintindihan, hindi siya isang tao mula sa sinaunang martial arts world. Nakakasakit ito sa pang-apat na master ng Chen, at siya ay may kapansanan kahit na hindi siya mamatay. Nagalit talaga si Fourth Master Chen, hinampos niya ng isang kamay ang mesa, at nabasag ng malakas ang tempered glass. Boy, ang swerte mo. Ako, si Chen Si, ay pumunta dito ngayon, at ayaw kong makakita ng dugo. Kung lumuhod ka at yumuko para aminin ang iyong pagkakamali, ililibre kita. Kung hindi, hahayaan kitang gumapang palabas. Nakikita. Ang mabangis na mukha ni Chen Si, hindi mapigilan ni Ye Fan na matuwa, kung may sasabihin ako, kailangan kong lumuhod para sa iyo. Dahil lang ako sa tabi mo umupo. Hindi kaya sa mga job fair, makakaupo ang mga may mataas na antas ng edukasyon, at ang may mababang antas ng edukasyon ay maaari lamang tumayo. Nandito ka para mag-apply para sa seguridad, hindi para gawin kang boss. Naisip mo na ba? Sa pagkakataong ito, hindi lamang naging malungkot ang Fourth Master Chen, ngunit ilang mga sinaunang mandirigma sa tabi niya ang nagpagalitan ng hindi nasisiyahan. Mabahong bata, anong sabi mo? We are willing to come here to give face to the Jinxue Group, sino ka? Ibig sabihin, pagbabasa ng mga nerd, may hahalintulad ba tayo sa ating mga sinaunang mandirigma? Kahit gaano karaming libro ang nabasa ko, maaari ba akong magkaroon ng magandang kamao? Nakasimangot. Ang tinaguriang revival ng sinaunang martial arts ay tila nagdadala ng barbaric na kapaligiran. Masyadong matagal na yata ang mga sinaunang martial artist na ito. Kailan? Pinakawalan sila, lahat sila ay malandi at mayabang. Dumating ang mga yabag. Ano ang sitwasyon? Tanong ng boses babae. Nang lumingon ang lahat, nakita nila ang isang magandang babae na nakasuot ng puting buwan ng profesional na suit, isang asul na silk shawl, at isang magandang figure na naglalakad. May isang mature beauty din na naka-security uniform sa tabi niya. Si Feng Yaoying Hihanggayo, kasama ang ilang security guard at executive ng kumpanya, ay mabilis na naglalakad. Nang makita si Feng Yaoying, maraming mandirigma ang namangha, at kasabay nito ay nakaramdam ng kaunting takot at pagtataka. Ito ay naging isang estado ng pagdadalisay ng katawan. Hindi ko inaasahan na ang Splendid Group ay mayroon pa ring mataas na antas ng lakas sa pagpapapino ng katawan. Hindi ko alam kung saang sekta ito kabilang. Ito ay talagang isang multinational na grupo, at ang mga executive ay hindi karaniwan. Ang isang grupo ng mga mandirigma ay maraming nag-usap. Sinalubong ni Hanggayo at ilang high-level executive si Ye Fan na may magalang na ngiti. Feng. Lumapit si Yaoying kay Ye Fan at bumulong, Ye Fan, anong nangyayari? Sa harap ng napakaraming tao, nahiya ang babae na tawagan ang kanyang asawa ng pribado. Naku, wala lang, di ba nakaupo lang ako dito at hinintay kang dumating? Ito si Chen Si, hindi niya ako papayagang umupo, at gusto niya akong yumuko o ano? Sabi ni Ye Fan na may matipid na ngiti, ang mga kandidatong ito na hinahanap mo, ay may magandang ugali. Nang si Feng Yaoying. At narinig ito ni Hanggayo, bigla silang may naintindihan, at naging seryoso ang mga mukha nila. Ngunit alam ng isang grupo ng mga sinaunang mandirigma na si Ye Fan ay miyembro din ng kumpanyang ito. Ang pinuno ng Chen Gang, si Chen Si. Lumingon si Feng Yaoying upang tingnan ang Chen Si. Tumayo si Fourth Master Chen Shiren na may pagmamalaki sa mukha, oo, isang tao Chen, ikaw ba ang punong hukom ngayon? Kung susuriin mo ang iyong lakas, sino ka mula sa Jinxue Group? Mahinang sinabi ni Feng Yaoying, ako ang Vice President ng Jinxue Group, Feng Yaoying. Vice President, gawin mo lang. Bahagyang hindi nasiyahan si Fourth Master Chen, at sinabing, nakita ni Chen ang impormasyon ng iyong kumpanya, at sa tingin ko ay okay lang. Ngunit kailangan kong makipagkita sa iyong chairman para pag-usapan ang mga detalye. Pagkatapos ng paggamot, maaari mong makita kung ikaw ay tinanggap. Feng Yaoying. Ngumisi at sinabing, Guide Chen, wala dito ang chairman namin, at hindi ka rin niya makikita. Ano? Hindi nasisiyahang sinabi ni Fourth Master Chen, dahil lamang sa ikaw ay isang vice-presidente, gusto mo bang i-recruit sila? Itong gang leader. Hindi napigilan ni Feng Yaoying na imulat ang kanyang mga mata, alam niya kung bakit mapait na ngumiti si Ye Fan. Chen Si, mali ang pagkakaintindi mo. Ibig sabihin, natalo ka sa eleksyon. Lumabas ka. Direktang itinuro ni Feng Yaoying ang kalsada. Sa isang iglap, tahimik ang eksena, at ang isang grupo ng mga sinaunang mandirigma ay tumingin kay Feng Yaoying nang may pagtataka. Shen. Si Si ay lalong matamlay saglit, at nagalit sa hiya. Nanlaki ang mga mata niya at malakas na sinabi, anong sabi mo? Ang lakas ng loob mong kausapin itong gang leader ng ganito. Guildmaster, nandito ka para mag-apply ng security guard. Gusto mong maging gang master at bumalik sa sarili mong gang. Sabi ni Feng Yaoying, laminggaling ka sa paligid, at sinabing, lahat ng mga aplikante dito, pakinggang mabuti, ang Jinxue Group namin ay recruit security personnel, empleyado ka kapag pumasok ka sa kumpanya, at walang espesyal na pagtrato. Kung ganito ka Chen Si, at tinuturing mo pa rin ang iyong sarili bilang isang tiyuhin, kung gayon mangyaring umalis ka agad. Kailan? Narinig ng isang grupo ng mga sinaunang mandirigma ang mga salitang ito,
maraming tao lahat sila ay mukhang hindi masaya. Ano ang hinihila mo? Sa tingin mo ba ang multinational group lang ang pamilya mo? Ibig sabihin, maraming malalaking kumpanya ang gustong i-recruit sa amin ni Huahai. Kung may kakayahan ka, mahahanap mo ito mag-isa. Maya-maya, may ilang mandirigma, tumayo siya at umalis, at sinipa nga pala ang lamesa at upuan sa paligid niya. Shen. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Si, at marahas na sinabi kay Feng Yaoying, babae, dahil sa mabahong brat na ito, sinasadya mong guluhin ang leader ng gang na ito. Sa tingin mo ba ay makakapagpasya ka kung pupunta o mananatili sa iyo ang leader ng gang na ito bilang vice-presidente? Uulitin ko, please umalis ka na. Masyadong tamad si Feng Yaoying na magsalita ng walang kaparirikan. Ngumisi si, maglakas loob na makipaglaro kay Lao Su, kahit hindi pumapatol si Lao Su sa mga babae, kaya niyang i-abolish ang mga lalaki. Nang matapos siyang magsalita, biglang kinuyam ni Chen Si ang kanyang mga kamao at direktang itinutok sa dibdib ni Ye Fan, biglang sumuntok ng suntok. Kabanata 1636 na huwag kalimutan. 1636 na basta. Nang isipin ng lahat na si Ye Fan ay magsusuka ng dugo at mahuhulog sa lupa, naramdaman nila ang isang bulaklak sa kanilang harapan. Ang haka-haka. Kumunot ang mga kilay ni Chen Si, at bigla siyang nakakita ng bakas ng krisis, at galit na sinabi, talagang trainer ka. Ang mga mandirigma na aalis na ay napalingon din at nagtatakang tumingin kay Ye Fan. Okay naman ang reaction, pero kung wala kang internal skills, basura ka lang. Ngunit bago niya natapos ang serye ng mga aksyon na ito, hinawakan ni Ye Fan ang kanyang palso gamit ang isang kamay, pagkatapos ay itinaas si Chen Si at inihagis ito sa ere ang antas ng tunay na chi na ito ay hindi naiiba sa pagiging nakakatawa sa mga mata ni Ye Fan, at siya ay nasa 7 o 8 metro mula sa kanyang likuran, binapak siya ni Ye Fan. Tulad ng bola ng soccer, lumipad si Chen Si palabas ng mahigit 20 metro at tumama sa gilid ng fountain ang kanyang mga buto at bumulwak ang 2 subo ng dugo sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng kakilakilabot, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit. Ang buong madla ay natahimik, at ang lahat ay nakatitig kay Ye Qiu sa lakas ng si Li Qi nangunguna sa grupong ito ng mga tao, ngunit sa ilalim ni Ye Fan, siya ay parang basura na walang lakas, at siya ay itinapon sa paligid na parang isang sandbag kalaban, at kailangan niyang pukawin ang pinakamalakas. Wala sa magandang mood si Ye Fan. Pagkatapos magsindi ng sigarilyo, huminga siya ng malalim at saka iniluwa. Matapos manahimik. Kung ayaw mong magtrabaho dito, pumunta ka na lang. Yung mga sumisira ng mga mesa at upuan, ingatan mo ang perang kabayaran. Isang grupo ng mga mandirigma ang naaliw nang marinig nila ito, at marami sa kanila ang natakot na mag-higanti si Ye Fan, pagkatapos ng lahat, maraming malamig na salita ngayon lang. Sa huli, ika-4 na guru Chen ay malubhang nasugatan at direktang ipinadala sa ospital. Bago umalis, binayaran din niya ang glass money. Kapag siya ay nadala, nanginginig pa rin si 4th Master Chen. Halos umiyak siya dahil sa kahihiyan at takot. Isang security recruitment ang biglang natapos. Pagkatapos, pumunta si Ye Fan sa opisina ni Feng Yaoying at umupo sa sofa, humihit-hit ng nakakasakal na sigarilyo habang iniisip ang tanong. Ano ba, asawa, iniisip mo pa ba ang nangyari kanina? Aside, nakatingin sa kanya ng malambing. Ying-ying. Ngayon, ito ba ang sitwasyon sa buong bansa? Tanong ni Ye Fan. Ang ibig mong sabihin ay ang mga sinaunang mandirigma. Well, iyon lang. Pagkatapos ng muling pagbuhay ng sinaunang martial arts ay nagsimula, ito ay isang gulo. Ngunit ito ay nakakatawa. Nakilala ko ang mga sinaunang warrior bodyguard ng kabilang partido sa 2 negosasyon. Feeling ko, mas mainit ang ulo ng mga bodyguard kaysa kay boss. Nakaramdam ako ng kakaiba. No wonder, ngumiti ng mapait si Feng Yaoying. Yeah. Tanong ni Fan, kung hindi ako pupunta ngayon, i-recruit mo ba si Chen Si? Pinag-isipan ito ni Feng Yaoying at sinabi, sa totoo lang, si Chen Si ay orihinal na sikat na kandidato sa mga kandidatong dumating ngayon. Pero, kung ganoon ang ugali niya, hindi ko pa rin siya kukunin. Kung tutuusin, kaming Jinxiu ang may ganitong kumpiyansa, kaya hindi namin kailangang maghanap ng mali sa aming sarili. Ngunit sa katunayan, kung ang ilang ibang mga kumpanya ay may ganoong masamang ugali, handa pa rin silang mag-recruit sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga sinaunang mandirigma sa larangan ng pagpino ng katawan ay bihira na sa sekular na mundo. Ang ilang mga boss ng kumpanya ay nagpapakita pa ng kanilang mga pagkakakilanlan sa ilang mga master sa paligid nila. Tumango si Ye Fan, palm-itik ng suit, biglang naalala ang isang tao, at nagtanong, by the way, bakit nawawala si Helena? Nasa business trip ka ba? Mukhang walang magawa si Feng Yaoying, bumalik na si Helena sa Europe, at magiging presidente ng branch doon. Kung hindi pa umalis si Helena, hindi ako babalik sa Jinxiu ng ganoon kaga para kunin ang trabaho, gusto ko pa ring matamaan ang estado ng konsentrasyon. Bakit? Nangungulila ba si Helena? Ipinanganak siya bilang isang mersenaryo at walang pamilya, pagtataka ni Ye Fan. Hindi, pagkatapos ng muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts, ang mga sinaunang martial artist ay nasa lahat ng dako. Si Helena ay isang dayuhan at kinasusuklaman ng maraming sinaunang martial artist.
May nakasalubong akong naghahanap sa kanya. Helena. Pinilit din na walang gawin. Bagamat malakas siya, hindi siya sigurado na masusugatan siya balang araw, kaya't wala siyang choice kundi umalis. Mapait nang umiti si Feng Yaing, noong nag-aaway tayo noon, wala akong masyadong nakitang tao. Ang sinaunang mandirigma ng makabayan. Yeah. Kumunot ang noo ni Fan, tila ang masamang impluwensyang dala ng muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts ay higit na lumampas sa dati niyang pangunawa. Bagamat laging totoo ang kompetisyon ng tao sa bawat panahon, kung ang sibilisasyon ay uunlad, ang lipunan ay upang umunlad, ang isa ay hindi dapat magulo o walang kabuluhan na sirain. Kung alam lang ng tao kung paano ikumpara ang kanilang mga kamao at katawan, ano ang pagkakaiba nila sa mga hayop. Kung ang mga sinaunang mandirigmang ito ay napakadomina, haantong ito sa mga salungatan sa lipunan sa madaling panahon. Ang mga ordinaryong tao ay talagang walang kakayahan, sa maikling panahon ay matitiis lang, ngunit laging may hangganan ang pasensya. Dapat alamin na karamihan sa hukbo ay mga ordinaryong tao, at ang hukbo ay may mga sandata, teknolohiya at sinaunang martial arts. Ang iba't ibang paksayon, ang hukbo at ang sinaunang martial arts world, ay malamang na sumiklab sa digmaan. Kung pababayaan, malamang na darating ang araw na masisira ang buhay. Noong una, naramdaman ni Yefan na ang mga bagay na ito ay tila walang kinalaman sa kanya, ngunit ngayon, kahit na ayaw niyang alagaan ito, ang mga problema ay susunod. Si Yefan ay natural na hindi mapakali nang isipin niya na ang isang taong kilala niya, ang kanyang mga kamag-anak, at ang kanyang anak na babae ay kailangang manirahan sa gayong kapaligiran. Biglang na-miss ni Yefan ang mga araw na nasa paligid si Yewuya. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay medyo nangingibabaw, naroon siya, at ang buong mundo ay masunurin. Ngayon ay mas mabuti, na umaabot pababa mula sa mga pangunahing angkan, ang mga dragon ay walang ulo, at lahat ay gustong lumabas at tumalon pataas at pababa. Mukhang kailangan natin ng isang sistema, isang batas, para pigilan ng mga sinaunang mandirigma ang mga sinaunang mandirigma na ito, kung hindi. Magkakaroon ng malalaking problema, pag-iisip ni Yefan. Mapait nang umiti si Feng Yaing, asawa, napakahirap nito, kahit na may lakas ka, ang dahilan kung bakit hindi makontrol ni Xiaguo ang mga sinaunang mandirigma ay dahil napakarami. Bagamat may mga mandirigma, kakayahan at salamangkero sa kanlurang mundo. At ang Dark Council, ngunit ang kanilang bilang ay maliit, at ang kanilang kabuoang lakas ay hindi kasing husay ng mga mandirigma ng ating Xia Kingdom. Gusto mong umasa sa sarili mong lakas para igapos ang lahat ng sinaunang mandirigma ng Xia Kingdom. Kahit na gumawa ka ng batas, maaaring hindi mo matiyak ang mga sinaunang mandirigmang iyon. Susundin ko. Ang mga ordinaryong tao ay lumalabag sa batas, at ang mga pulis ay maaaring arestuhin at parusahan sila, ngunit ang mga sinaunang mandirigma ay lumalabag sa batas, paano sila arestuhin ng mga pulis? Walang kaunting aksidente, pumunta ka na lang at hulihin mo sila, asawa. Mayroong Dragon Souls at Hidden Dragons, ngunit ngayon, ang pag-aalaga lamang sa mga depensa sa hangganan ay sapat na, paano mo makokontrol ang libu-libong mga sinaunang mandirigma sa bansa? Oo. Ngumiti si Fan, iniunat ang kamay at hinawakan ang mga balikat ng babae. Hinalikan niya ang kanyang makintab at maaliwalas na mukha, Ying-Ying, pinag-isipan mo ng mabuti, tila nag-aalala ka sa bagay na ito. Hindi ba pinag-aralan ko ito para sa iyo? Siyempre umaasa din ako na itong lipunan ay makapagpapanumbalik ng kaayusan, ang kasalukuyang kalakaran sa pag-unlad ay talagang masyadong magulo, Feng Yaing pouted. Ngumisi si Yefan, tama ka, pero wala akong gagawin, kailangan kong gawin ito sa sarili ko. Huwag kalimutan. Ngayon ang pinakamalaking underground na organisasyon sa mundo, na ang Kabanata 1637. 1637. Hindi tanga si Feng Yaing, at kapag narinig niya ito, naiintindihan niya talaga ang ibig sabihin ni Yefan. Asawa, si Xiaguo ay palaging lumalaban sa pagpasok ng mga puwersang nasa ilalim ng lupa sa ibang bansa. Kung gusto ng Inferno na makialam sa muling pagbuhay ng sinaunang martial arts, sasalungat ba sila ng mga high-level domestic leaders na ito? Umiling si Yefan, una sa lahat, wala na silang kakayahang kalabanan ako. Pangalawa, lahat sila ay sinakyan na mismo ng mga sinaunang mandirigma, may pakialam pa ba sila sa paglahok ng mga puwersa sa ibang bansa? Naisip ito ni Feng Yaing, tila ito ang dahilan, upang labanan ang panlabas, kailangan mo munang maging ligtas, at ngayon ang panloob ang lahat ay magulo, paano ka masyadong mag-aalaga? Ang babaeng si Ye. Nagkibit balikat si Fan, I'll just show up for this matter. I really have to handle it in detail. May mga tao na mas bagay kaysa sa akin. Sino ito? Curious na tanong ni Feng Yaing. Murphy. Tumawa si Ye Fan. Lumiwanag ang mga mata ni Feng Yaing, oo, ang strategist ay miyembro ng pamilyang XE ng 5 sikat na pamilya, at gumugol siya ng oras kasama ang Dragon Soul sa hukbo, kaya pamilyar siya sa nangungunang pamamahala ng bansa, at tiyak na maiintindihan niya ang sukat ng pagsulong at pag-atres. Oo. Tumango si Fan. Agad na kinuha ang telepono at dinial ang numero ni XE Lin Yuan. Hindi nagtagal ay kinuha ito ni XE Lin Yuan at nakangiting sinabi, Boss, bihira ka lang magkaroon ng oras para hanapin ako. Anong ginagawa mo?
Hiniling ni Ye Fan kay Feng Yaoying na tulungan siyang magsindi ng sigarilyo at humiling pagkatapos huminga. Exi. Ngumiti si Lin Yuan at sinabi, maaaring hindi ka maniwala, ngunit naglalaro ka ng beach football kasama ang isang grupong maliliit na lalaki na kinuha ni Sally Ye, dahil may mga magkahalong lahi ng dugong werewolves at iba pang lahi, ang kanilang pisikal na kalidad ay mahusay. Kung tayo ay magtatayo ng isang bansa at laruin ang World Cup, tinatayang kaya natin itong monopolyo sa loob ng daan-daang taon. Haha. You are only under 30, don't act like you are retired, I'll find you something to do after you finish playing football, masayang sabi ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan na may damdamin, makinig sa tonong ito. Boss, may gagawin ka tungkol dito. Malaking tiket. Medyo nataranta ako. Halika, hindi ko na yata kailangang sabihin, hulaan mo kung ano ang gusto kong gawin mo. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabi. Batay sa kanyang nalalaman tungkol kay Exi Lin Yuan, ang taong ito ay talagang napakamakabayan, gaya ng makikita sa kanyang pagpayag na sumali sa Dragon Soul. Sa makatuwid, kung ano ang nangyari sa loob ng Xia Kingdom, mas malamang siya kaysa sa kanyang sarili. Alam ko kanina. Pero, alam din ni Exi Lin Yuan na hindi masyadong malalim ang damdamin ni Ye Fan para sa bansa. Hindi maginhawa para kay Ye Fan na gamitin ang mga mapagkukunan ng Inferno upang ayusin ang usapin ng Xia Guo. Napangiti ng awkward si Exi Lin Yuan. Hehe, kung sino man ang nakakakilala sa akin, Mr. Moro. To be honest, I didn't want to worry about it. I'm not a hero who worries about the country and the people, nor a loyal patriot. 3,000 daan. Ngunit nitong ilang araw na nanatili ako sa Huahay, nakakita ng ilang pagbabago, at nalaman na ang problema ng muling pagbuhay ng sinaunang martial arts ay talagang nakaapekto sa buhay ng aking sarili at ng mga tao sa paligid ko. Kaya, dahil walang sino man ang maaaring tumayo at mag-asikaso nito, kaya kailangan kong pumunta ng mag-isa. Napabuntong hininga si Ye Fan. Sinabi ni Exi Lin Yuan, boss, sa katunayan, ang muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts ay hindi isang masamang bagay sa kalikasan. Ang sinaunang martial arts ay iba sa mga armas. Sa asensya, ang mga ito ay para sa lahat upang palakasin ang kanilang katawan at protektahan ang kanilang sarili. Ngunit, kung walang makatwirang pagpigil, tulad ng hindi tamang pagbilang ng mga baril at bala, at hindi pagpapatibay ng mga batas, talagang magkakaroon ng kaguluhan. Tama, kaya hindi ko inaasahan na ganap na pagtakpan ng sinaunang martial arts, ang susi ay magkaroon ng isang panuntunan. Hayaan ang mga sinaunang martial artists sa buong mundo na maunawaan, at hayaan mo akong tandaan kung hindi mo maintindihan. Kung hindi ka magsasanay ng sinaunang martial arts sa iyong sarili, maaari kang maging mayabang. Ito. Sa mundong ito, umaasa ang mga magsasaka sa mga magsasaka para sa pagkain, mga driver para sa paglalakbay, at mga manggagawa sa pabrika ng tubig para sa inuming tubig sa lungsod. Ito ay lamang ng maraming mga kasanayan upang magsanay ng sinaunang martial arts. Exi. Nag-isip sandali si Lin Yuan at sinabing, boss, alam ko, haharap ka ba ng personal? Sinabi ni Ye Fan. Hindi na kailangan, maaari mong tipunin ang lahat ng matataas na opisyal ng estado ng Xia, ang 5 sikat na pamilya, at ang militar. Kinakatawan mo ako at kausapin mo sila. Gayunpaman, hayaan ang panday at ang palpak na multo na magpadala ng mga tao upang ganap na suportahan ka, at hindi ito ang antas ng 4 na pangunahing angkan, paano ko ito gagawin sa aking sarili? Kailangan ko pang mag-practice para mailigtas ko si El. Oy, oo, ayos lang, gagawa ako ng isang tiyak na plano, at ipapadala ito sa boss sa oras na iyon. Kapag naaprubahan na ng amo mo, ipapatupad ko na. Sabi ni Exi Lin Yuan. Walang problema, sabi ni Ye Fan. May isa pang bagay. Nag-alinlangan si Exi Lin Yuan at sinabing, boss, kahit na ang reputasyon ng iyong eskrimador ay kilala sa buong mundo, napakaraming mga sinaunang martial arts force kung tutuusin. Pinakamahirap kontrolin. Bukod dito, natikman na nila ngayon ang tamis ng pagiging isang sinaunang mandirigma, at para sugpuin silang muli, natatakot ako na kailangan nila patayin. Kung wala. Habang hinihintay na matapos magsalita si Exi Lin Yuan, sumabad lang si Ye Fan, pinadala ko sa iyo si Bahamut at ang mga tao ni Buffalo, hindi para hayaan silang magpalabas. Huwag kalimutan, tayo ay Diablo, hindi anghel, hindi sira. Hindi nakatayo. Huminga ng malalim si Exi Lin Yuan at sinabing, alam ko kung ano ang gagawin sa iyong mga salita, boss. Ikaw Fan. At ibinaba ang telepono. Dito. Sandali, isang sigarilyo ang hinihit-hit. Nang matapos, pinindot ni Ye Fan ang upos ng sigarilyo at inikat ang kanyang ulo upang makitang si Feng Yaoying ay nakatingin sa kanya na may masalimuot na tingin. Anong problema, Ying-Ying? Ngumiti si Ye Fan, natakot ba kita? Feng. Casual na ngumiti si Yaoying, niyakap ang braso ng lalaki, at bahagyang sumandal sa balikat ng lalaki, asawa. Hindi ko pa nakikita ang Diyos ng digmaan, ngunit ngayon lang, iniisip ko, ikaw ba ay higit na katulad ng Diyos ng digmaan? Oo. Saglit na natigilan si Fan, pagkatapos ay natawa sa sarili, sa totoo lang, minsan ganoon din ang nararamdaman ko, lalo na kapag nakikita ko ang ilang tao na hindi maipaliwanag na takot sa akin, at halatang wala akong masamang intensyon.
Isa pa, marami akong nararamdaman. Ang mga tao, dati ay may pakialam ako sa maraming bagay, ngunit wala na akong pakialam ngayon. Ngunit, Ying, ang lakas ko ay malayo sa martial god, at ako ay ako, hindi kailanman iba. Well, sa ganitong paraan, nakakasigurado ako, gusto ko pa rin si Yefan na pumunta sa apartment ko para ayusin ang tubig at kuryente para sa akin, matamis na ngumiti si Feng Yaoying. Yeah. Ngumiti si Fan at sinabing, okay, mayroon bang tubig at kuryente na kailangang ayusin sa bahay? Pupunta ako doon mamayang gabi. Ngayon ay nakatira ako sa isang mansyon. Kung ang ari-arian ay nasira, pupunta ako upang ayusin ito ng direkta. Paano kita magagamit? Masyado kang abala, kaya dapat kang magsanay ng mabuti at iligtas si Ayer ng mas maaga. Humajijek si Feng Yaoying. Sumimangot si Yefan, hindi, dapat may ilang lugar na kailangang suriin. Pumunta ka doon mamayang gabi. Lumapit ka kaagad pag alis ni Mr. Su. Bakit wala kang nakitang tao ilang araw na ang nakalipas? Hindi na ako babalik mamayang gabi. Binigyan siya ni Feng Yaoying ng isang galit na tingin. Hey! Si Yefan ay labis na nagkamali, ilang araw pa lang ako nakabalik, hindi ba may mali? Wala akong pakialam, lumabas ka, magtatrabaho ako. Maraming bagay. Sabi ni Feng Yaoying, para bumangon lang at pumunta sa desk nang makita ang kanyang magandang figure mula sa likod, Hindi na nakapagpigil si Fan, kahit anong mangyari, binuhat niya muna ang babae pabalik sa sofa. Kabanata 1638 Platform ng Komunikasyon. 1638. Si Feng Yaoying ay nagpakawala ng mapanuksong sigaw at humajijek, sinusubukang itulak ang lalaki palayo. Ngunit habang lumalaban siya, mas nasasabik si Yefan. Nang i-on button niya ang harapan ni Feng Yaoying, narinig niya ang pagtunog ng telepono. Asawa, sasagutin ko ang telepono. Hindi pwede. Sagutin mo ang tawag. Ano? Kung si President Su ang tumatawag. Ghost Valley, bagamat sinabi niyang hindi niya sinusubaybayan ang kanyang sariling mga tao, dapat siyang mag-ingat. Sa sandaling umalis ang kanyang asawa, pumunta siya sa kumpanya upang makipag-usap sa kanyang kasintahan, na medyo sobra. Walang pagpipilian si Yefan kundi ilagay ang gusot na Feng Yaoying upang sagutin ang telepono. Pinigilan ng babae ang kanyang ngiti, tumingin kay Yefan na medyo natakot, tumakbo sa mesa, at pinindot ang answer button. Ang boses ng babaeng sekretarya ay nagmula roon, President Feng, kailangan mo bang magayos ng isang espesyal na kotse para sa pulong ng City Hall sa hapon? Nakahinga ng maluwag si Yefan nang siya ay narinig na hindi si Su Qingzhou. Kinagat ni Feng Yaoying ang kanyang mga labi at ngumiti, at sumagot, hindi na kailangan, mag-isa akong magdadrive. Okay, Mr. Feng. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumapit si Feng Yaoying kay Yefan, inayos ang kanyang damit, at sinabing, natatakot ako sa iyo, okay, pag-usapan natin ito sa gabi, may gagawin talaga ako. Nabawasan din ang interes ni Yefan sa sandaling ito, at bumangon siya at sinabing, bueno, hahanapin kita mamaya sa gabi. Ngunit mayroong isang bagay, mangyaring tulungan akong harapin ito. Ano? Kumurap si Feng Yaoying. Ang Jiang Chao na iyon. Huwag siyang hayaang tumayo sa underground na garahe. Bagamat wala siyang anumang mahusay na kasanayan, siya ay isang matandang empleyado at tapat. Hindi madali, sabi ni Yefan. Saglit na natigilan si Feng Yaoying, at saka ngumiti ng may pagkaunawa, napaka-nostalgic mo, naiintindihan ko, hihilingin ko sa HR na tulungan siyang ilipat siya sa isang posisyon mamaya. Gayunpaman, mayroong maraming kompetisyon sa punong tanggapan ng kumpanya ngayon. Hindi talaga siya pwedeng maging qualified sa maraming posisyon, and I can't be too partial to him, otherwise maraming tao ang hindi kumbinsido. Sa katunayan, walang pagpipilian si Hanggayo kundi ilipat siya, ngunit ang pagpapanatili ng kanyang orihinal na sweldo ay isang espesyal na konsiderasyon para sa kanya. Tumango si Yefan, magpalit ka lang ng normal na posisyon, at hindi mo kailangang maging management team. Okay, ipaubaya mo sa akin, mahal, maaari kang pumunta ng payapa. Sabi ni Feng Yaoying, at tinulak si Yefan palabas ng opisina, Hindi napigilan ni Fan na matawa, bakit mo ako tinutulak? Mag-isa akong pupunta. Hala, busy din ako. I really think I have nothing to do as a homeless person. Amid. Tawa ng babae, lumabas ng opisina si Yefan. Umiling si Yefan, bumantong hininga. Nang makitang halos tanghali na, sumugod siya sa Zia Tea Bahay. Binili ito, ngunit mula noong umalis si Xiao Jin, ang tea house ay nagpatuloy sa negosyo. Siyempre, hindi masama sa pera si Ning Zimo, ngunit ang tea house na ito ay iniwan ng kanyang lolo. Siya ay narito sa loob ng maraming taon, at siya ay nag-aral ng ilang taon. Tea art, may nararamdaman siya para sa mga mesa at upuan dito, at handa siyang panatilihing bukas ang mga ito kung bukas ang mga ito. Oo. Ilang araw na ring wala si Fan, kaya tingnan natin si Ning Zimo, kahit na ang babae ay napakabisi at gustong sakupin ang kabisera. Gayunpaman, medyo nahihiya pa rin si Yefan sa abalang schedule ng babae. Masyado siyang kaunting oras para makasama si Ning Zimo, ngunit makonsiderasyon si Ning Zimo sa kanya at hindi nagsasalita. Nagrereklamo.
Si Zishulin na ngayon ang pinakamalaking underground gang sa Xia Kingdom, at natural na may detached status. Maraming tagalabas ang nag-iisip na ang Qingshan Lake ay sakop ng Zishulin, kaya malakas ang opisyal na background. Bagamat sinasabing si Son Chen at ilang iba pang mga elite mula sa Buffalo, upang inumin ang foundation building peel at palakasin ang kanyang paglilinang, iniwan niya ang Huahay, ngunit ang lakas ng mga sinaunang mandirigma dito ay hindi hamina. Noong nasa Huahay pa si Xu Lingshan, tinulungan niya si Ning Zimo na sanayin ang isang grupo ng mga sinaunang mandirigma na may mataas na literacy, upang ang mga tauhan dito ay may mahusay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa sandaling dumating si Ye Fan sa labas ng tea house, nakita niya na ang lugar ay puno ng mga mararangyang sasakyan, at ang tea house ay napuno ng kapaligiran ng isang malaking bilang ng mga sinaunang mandirigma. Nag-iisip. Sa mga araw na nagbibisikleta ako ng maluwag at pumupunta dito para kumain at uminom, sobrang miss ko na talaga. Siyempre, hindi naramdaman ni Ye Fan na masama ito, sadyang hindi naalis ang ilang nakatagong panganib. Sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa pinto, tumakbo palabas si Xiao Jiao na naghihintay. Kuya Fan. Nandito ka na, ang tagal mong nawala. Sabi ni Zhao Zong na may excitement sa mukha. Oo. Tinapik siya ni Fan sa balikat, tama, ipinanganak kayong malaki. Salamat kay Kuya Fan at sa panganay na babae, kumuha ako ng elixir, at hindi madaling makarating sa katutubo, ngunit sa kasamaang palad ay katamtaman lang ako, iyon lang. Nagpapasalamat na sabi ni Xiao Jiao. Ayos lang, hindi ka naman masyadong matanda, may oras ka pa, tanong ni Ye Fan habang naglalakad, nasaan si Ninger? Sa kwarto. Ngumisi si Xiao Jiao at sinabing, nasa back garden si Miss, dahil ang sinaunang martial arts revival movement, ang aming Xia Tea House ay talagang buhay na buhay, at walang sapat na staff. Oh, maraming mga sinaunang mandirigma dito, bakit nandito silang lahat? Nagtataka si Ye Fan, mayroon bang maglalakas loob na guluhin ka? Then not really, although hindi nag-advertise ang panganay na Miss na ang backstage namin ay ikaw, Kuya Fan, marami pa ring puwersa at sekta ang hindi naglalakas loob sa amin. Pagkatapos ng lahat, alam pa rin ng ilang tao na kamag-anak kami ni Brother Fan, at ngayon Zishulin ng mga sundalo ay malalakas at ang mga kabayo ay malalakas, at mayroong maraming mga master, sabi ni Xiao Jiao. Tumango si Ye Fan, iniisip ang tungkol dito, kahit na hindi siya nagpahayag ng anuman sa publiko, alam ng maraming tao ang tungkol sa relasyon nila ni Ning Zimo. Sa totoo lang, maganda ang negosyo dito, at maraming mga sinaunang mandirigma. Ang pangunahing dahilan ay ang tingin nila sa lugar na ito bilang ang pinakamagandang lugar para makihalubilo ang mga sinaunang mandirigma. Fan. Kapatid, ano sa palagay mo, kapag nagkita ang mga sinaunang mandirigma, kailangan nilang harapin ang isa't isa, at kailangan nilang laging matuto sa isa't isa. Ilang pounds o tails ang kailangan, hindi mo na lang pag-usapan. Ang karaniwang mga cafe at restaurant sa lungsod ay hindi kayang bayaran ang ganoong lugar at kapaligiran. Tanging ang aming Xia Tea House lang ang may venue at tahimik, at maraming mga sinaunang mandirigma dito. Lalo na, ang aming panganay na babae, na isa ring master ng contemplative realm ngayon, at maraming sinaunang mandirigma ang pumupunta rito para humingi ng gabay sa panganay na babae, paliwanag ni Xiao Jiao. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, ang mapagnilay-nilay na estado, para sa secular na sinaunang martial arts world, ay talagang isang nangungunang eksperto. Nang hindi siya kwalipikadong makipag-ugnayan sa clan, naramdaman din niya na napakalakas ng kanyang konsentrasyon. Nakikinig sa si Xiao Jiao, itong Purple Leaf Tea House, ang sinaunang pangkat ng mandirigma ay itinuturing ito bilang isang propesyonal na palitan. May plataporma. Maraming mga sinaunang mandirigma ay mula sa isang background o isang pangkat na may mataas na kita. Hindi sila mahirap sa pera. Malamang ay nakakainis silang pumunta sa mga lugar na masyadong ordinaryo. Dito sa Xia Tea House, hindi lang sila nakakapagpalitan ng ideya, mayroon ding pagkain at inumin, at high-end at tahimik ang kapaligiran, na naaayon lamang sa kanilang mga pangangailangan. Kapag sila dumating sa likod na hardin, tumingin si Ye Fan, at ang Bluestone Martial Arts Field na napapalibutan ng mga berdeng puno ay napaka-estilo. Maraming mesa, upuan at payong. Sa tabi ng fruit plate tea, lahat. Mayroong 2 pares ng mga sinaunang mandirigma sa field na nakikipagkompetensya sa martial arts. Sa tabi, may 50 o 60 panauhin, lalaki, babae at bata, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang mga sinaunang mandirigma ni Zishulin ay nagpapatrolya sa malapit. Nakatayong bantay, silang lahat ay puno ng lakas. Si Ning Zimo ay umiinom ng tsaa kasama ang ilang sinaunang mandirigma sa isang mesa ng mga bisita, ngunit halatang wala siya. Isip na lumapit si Ye Fan, agad na tumayo ang babae at ngumiti. Kumaway siya. Ang 3 sinaunang mandirigma sa parehong mesa, 2 lalaki at isang babae, ay nakita si Ning Zimo na masigasig na kumakaway sa isang binata, at lahat ay tumingin kay Ye Fan ng kakaiba. Kabanata 1639 na Golden Flying Dragon. 1639. Sa 3 taong ito, ang isa sa mga lalaki ay nakamit ang isang maliit na konsentrasyon ng konsentrasyon, habang ang isa pang lalaki at isang babae ay nakamit ang isang mahusay na pisikal na pagsasanay.
Mukhang habang mas matagal ang pag-alis ng Valkyrie, mas maraming sinaunang martial arts masters. Ngunit walang pakialam si Yefan kung sino sila ay mga panauhin lamang sa tea house. Lumapit si Yefan sa babae at nakangiting sinabi, "Ninger, busy ka ba? Nakikipag-chat ako sa ilang bisita, bakit hindi kayo umupo ng magkasama at uminom ng tsaa? Hiniling ko na sa kusina kung ano ang gusto mong kainin." "Oo," tanong ni Ning Zimo. Nakita ni Yefan na ang kulay ng taglagas ay makapal sa malapit. Napakasarap talagang umupo at uminom ng isang tasa ng tsaa. Anyway, wala siyang pakialam sa presensya ng mga tagalabas, kaya tumango siya at sinabing, "Okay, matagal na akong hindi nakakainom ng tsaang ginawa mo." Nakita ko si Yefan na humila ng upuan at umupo. Bumaba, itinikom ni Ning Zimo ang kanyang mga labi at nagsimulang gumawa ng tsaa. "Dumating ka talaga ngayon, ito ang bagong single bod Maujian ngayong taon, titikim kita." Medyo nagulat ang dalawang lalaki at isang babae sa iisang table nang makita nilang medyo intimate sina Yefan at Ning Zimo. Sa pagkakaalam nila, si Ning Zimo ay napakahirap sa backstage at sinasabing babae ng Sword God, ngunit walang tiyak na balita. At mula sa katawan ni Yefan, wala silang makitang anumang cultivation base, at natural na hindi nila iuugnay si Yefan sa Sword God. Sa katunayan, maraming tao ang nakarinig ng pangalan ng Sword God, ngunit hindi alam ng maraming tao na ang Sword God ay tinatawag na Yefan. Para sa mga nakakita na talaga kay Yefan, ito ay napakabihirang. Ang punto ay, walang nang ahas na makipagsapalaran na galitin si Yefan, kinuha ang larawan ni Yefan at umikot para sabihin sa iba na ganito ang Sword God. Katulad ni Yehuya, ang Diyos ng digmaan noong panahong iyon, bagamat alam ito ng lahat, walang nang ahas na ihayag ang hitsura ng Diyos ng digmaan sa lahat ng dako. Bukod dito, sa Ghost Valley ni Suchinzo, hindi ganoon kadali para sa mga ordinaryong tao na magtanong tungkol sa impormasyon ni Yefan. President Ning, sino ang nakababatang kapatid na ito? Ang isa sa mga lalaki, na may maikling kulay abo at puting buhok at nakasuot ng silver na tangsuit, ay nagtanong sa edad na 50 o ika-60 taon. Alam ni Ning Zimo na may magtatanong, ngunit hindi niya gustong gamitin ang reputasyon ni Yefan para ipakita ang kanyang kapangyarihan. At hindi na kailangang magdulot ng labis na pagbabago-bago, kaya ngumiti siya ng bahagya, "Siya ang aking kasintahan, puntahan mo ako." Siya nga pala, tumulong din si Ning Zimo na ipakilala ang tatlong taong ito kay Yefan. Silang tatlo ay ang senior management ng bagong tatag na Sia Kingdom Ancient Martial Arts Association, na responsable sa pag-coordinate at pag-iisa sa gawain ng Sia Kingdom Ancient Martial Artists. President it is Mr. Kai Zhengguo, the Master of Northern Hongquan, and the two Vice-Chairman are Zhou Qingxia, the head of the MA faction, and Liu Shengjai, the head of the 8 Diagram School. Ngumiti si Yefan at tumango. Sa panahon ng muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts, lumitaw ang gayong asosasyon, at pakiramdam niya ay normal ito. Medyo malakas pa ang tatlong taong ito, at kinakatawan nila ang mas malalaking martial arts schools at sects, pero wala sila sa level ng 4 na major sects, kaya mas inaalala nila ang mga secular na kapangyarihang ito. Oh, boyfriend ni President Ning. Si Zhou Qingxia, na mukhang nasa edad 40 at nakasuot ng berdadong Amerikana, ay nakangiting nagtanong, "Lagi kong naririnig na si President Ning at Sword God ay may malapit na relasyon, ang batang tao ba na ito, ang Diyos ng espada na yumanig sa mundo?" Tumingin si Ning Zimo kay Yefan at tinanong ang kahulugan ni Yefan. Ngumiti si Yefan, hindi siya interesado sa sadyang magpanggap na hindi siya, nagkibit balikat, at sinabing, "Hindi ko alam kung si Megatron iyon, ngunit dapat ako ang taong sinabi mo." Nang matapos siyang magsalita ay ayaw niyang natulala ang tatlong senior member ng asosasyon. Makalipas ang mahigit 10 segundo, nagtawanan ang tatlong tao. Nakakatawa ang maliit na kapatid na ito, muntik na kaming maniwala. Kapareho ito ng katotohanan. Umiling si Liu Shengjai at ngumiti. "Binata, hindi ka pa nagsasanay ng mga panloob na kasanayan, ngunit kailangan mong tanungin si Pangulong Ning, kaming mga sinaunang mandirigma ay nakadarama ng hininga ng kultibasyon ng bawat isa. Kahit na may makasalubong tayong master, hindi natin mahuhusgahan kung gaano ito kalakas, ngunit hindi natin magagawa. Ni hindi mo mapapansin ang iyong cultivation base. Sabi mo isa kang Sword God. Kung gayon kaming tatlong matatanda, hindi ba natin matatawag ang ating sarili na Diyos ng digmaan?" "Haha," sabi ni Kai Zhengguo, na nakatangsuit, sabay taas ng kamay. Ibinaba ni Ning Zimo ang kanyang ulo at tumawa, at mapaglarong tumingin sa lalaki. Walang magawa si Yefan, ngunit sa pagkakataong ito ay pinagtawanan siya ng babae, at inamin niya ito, ngunit akala ng kabilang partido ay peke siya. Gayunpaman, walang pakialam si Yefan, patuloy niyang inalagaan ang sarili sa pag-inom ng tsaa. Nang makita ng tatlong matandang lalaki na tumatawa si Ning Zimo, naisip nila na tinatawanan din niya si Yefan dahil sa pagiging masyadong makasarili, at nang ahas pang kilalanin ang pangalan ng Sword God. Pagkatapos ay tumingin si Zhou Qingxia kay Ning Zimo na nakangiti, at sinabing, "Mukhang mali ang chismis, sasabihin ko lang, kung si President Ning ay kasintahan ng Sword God, bakit ka iinom ng tsaa at nakikipag-chat sa amin dito?" Kakaibang nakinig si Ning Zimo at nagtanong, "Sect Master Zhou, bakit mo nasabi ito?"
Ako ba ang babae ng Sword God? May kinalaman ba ako sa pagbubukas ng tea house? Hoy, paano magiging okay? Sino ang Sword God? Walang katulad na powerhouse. Una, isang tao at isang espada, ang sum-akop sa angkan ng Xuanming, isa sa apat na pangunahing angkan. Ang isa pa ay ang mausoleum ng emperador, na nakasakay sa isang gintong lumilipad na dragon, upang piliting sugpuin ang makapangyarihang alyansa ng angkan. Ang gayong figure na parang Diyos ng digmaan, paanong ang babaeng nasa tabi niya ay madaling lumitaw sa harap nating mga mortal, at bakit sila magtitimpla ng tsaa para sa atin at makipag-chat sa atin? Sinabi ni Liu Shengjai, ang pinuno ng pinto, nang may panunumpa. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga, nakasimangot at nagsabi, ano? Ahas. Paano ito naging gintong lumilipad na dragon? Ako at siya ay hindi pumunta sa Imperial Mausoleum. Natigilan ang tatlong matandang lalaki. Sumimangot si Kai Zhengguo at sinabing, bata, hindi mo ba naisip na nagpapanggap ka pa rin bilang isang Diyos ng espada? Dahil hindi ka nagpunta sa Emperor's Mausoleum, huwag magsalita ng kalokohan dito. Anong ahas pero hindi ahas, alyansa ng angkan, bakit? Kaya mo bang pigilan ng ahas? Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Ye Fan at hindi niya maiwasang tumingin kay Ning Zimo. Natahimik din si Ning Zimo, at Ulong, ganito ang kumakalat sa labas, tila ito ang unang chismis mula sa angkan. Naisip ito ni Ye Fan saglit, at biglang naintindihan. Kung kilala ang mga ninuno ng alyansa ng angkan, matutulala sila sa isang ahas, at hindi sila pinansin ng Sword God, nakakahiya ito. Sa makatuwid, sa halip na ipaalam sa mundo ang katotohanan, mas mabuting magpakalat ng chismis na ang Sword God na nakasakay sa dragon ang nagwasak sa alyansa ng angkan. Nagligtas nga ito ng ilang mukha para sa alyansa ng angkan, ngunit nagbigay din ito kay Ye Fan sa mitolohiya. Ang tatlong matandang tao ay lubos na hinamak ang katwiran sa sarili ni Ye Fan, at medyo nalilito, paano mai-inlove si Ning Zimo sa gayong lalaki. Huminto sila sa pakikipag-usap kay Ye Fan, patuloy na tinanong ni Kai Zhengguo si Ning Zimo, at sinabing, President Ning, talagang umaasa kami na makakalahok si Zisulin bilang partner sa pagdaraos ng conference. Si Pangulong Ning ay ganap na karapat-dapat na maging hukom. Oo, pagkatapos ng lahat, ikaw ay napakabata at napakahusay, at ikaw ay isang huwaran para sa mga batang mandirigma. Old Kai, salamat sa iyong pansin, ngunit ang aming Zisulin ay isang underground gang pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang magpakita at pukawin ng tama at mali. Gusto ko lang magpatakbo ng isang matatag na negosyo, gawin ang aking negosyo, at kumita ng mas maraming pera para sa mga kapatid sa gang, ang sinaunang martial arts world. Hindi ako mag-abala tungkol dito. Magalang na tumanggi si Ning Zimo. President Ning, paano magkakaroon ng mga underground gang sa hinaharap? Hanggat lumahok ka sa kumperensyang ito, maaari nating ganap na gawing isang tuwid na gang si Zisulin sa pamamagitan ng pagbuo ng momentum. Ito ay hindi para sa iyong mga miyembro ng gang, ngunit mahalaga din. Ito ba ay isang magandang bagay? Pinayuhan ni Zhou Qingxia. Si Ning Zimo ay mukhang nahihirapan sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang tumingin kay Ye Fan at nagtanong, Ye Fan, anong payo ang mayroon ka? Ako. Natarante si Ye Fan, humigop ng tsaa, at nagtanong, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, ano ang mali. Paliwanag ni Ning Zimo, iyon lang, ang Ancient Martial Arts Association ay naglalayon na idaos ang unang World Martial Arts Conference, upang ang buong Xia Kingdom, at maging ang mga sinaunang martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo, ay makasali ako. Si Kai Lao at ang iba ay naghahanap ng isang partner na organisasyon na magkakasamang gaganapin ang conference, pati na rin ang mga judges, at gusto nilang kunin ko si Zisulin para lumahok. Kabanata 1640, hindi ko alam kung ano ang mali. 1640. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa nang marinig niya ito, haha. Ibig sabihin, sa hinaharap, magkakaroon ng mga pambansang kompetisyon at pandaigdigang kompetisyon para sa mga nagsasanay ng sinaunang martial arts. Ngunit ang bagay na ito ay hindi maginhawa upang ihambing ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga sinaunang martial artist. Iba ang Diyos. Isa lang itong leko na tulad mo. Natural na alam namin ito. Medyo hindi nasiyahan si Zhou Qingxia at sinabing, nalaman na namin ang mga pangunahing panuntunan ng dibisyon, na nahahati sa mga grupo ng kabataan, grupong nasa katanghaliang gulang at mga matatandang grupo ayon sa edad. Pagkatapos ay hatiin sa iba't ibang grupo ng paglilinang tulad ng nakuha, katutubo, pagpapadalisay ng katawan, at iba pa. At sa wakas ay bumuo ng isang mixed group na maaaring salihan ng sinuman. Hanggat ang paghahati ay ginawa kapag nagre-rehistro, ang mga kalahok na sinaunang mandirigma ay maaaring nasa parehong antas. Magpaligsahan tayo. Ang aming layunin ay hayaan ang mga sinaunang mandirigma sa mundo na magkaroon ng yugto para sa pag-aaral at pagpapalitan, at upang itaguyod din ang ating sinaunang martial arts culture sa mundo. Si Ye Fan ay naglabas ng sigarilyo, sinindihan ito, huminga, at nagsabi, hindi imposibleng magdaos ng sinaunang martial arts conference at matuto sa isa't isa, ngunit hindi pa ito ang oras.
Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, ang tatlong nakatataas na pinuno ng mga asosasyon ay mukhang awkward. Bata, ikaw ay isang karaniwang tao na hindi nagsasanay ng sinaunang martial arts. Huwag masyadong lumayo kapag pinangaralan mo kami sa sinaunang martial arts world. Kami ay para sa mukha ni President Ning, hindi para ibenta ang iyong mukha. Malamig na bamantong hininga si Liu Shengjai. Pinitik ni Ye Fan ang suit at maluwag na sinabi, ngayon si Xia Guo ay wala pang batas laban sa mga sinaunang mandirigma, at wala kahit isang departamento na mapipilitang pigilan ang mga sinaunang mandirigma. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon na walang proteksyon, anong uri ng sinaunang martial arts conference sa mundo ang ginagawa mo? Gusto mo bang matuto mula sa sinaunang martial arts, o upang pukawin ang infighting? Kung sino ang matalo at kung sino ang mananalo, ito ba ay mag-evolve sa isang tunggalian sa pagitan ng mga puwersa? Naisip mo na ba ito? Kung hindi mo man lang isasaalang-alang ang mga ito, anuman ang panganib ng pagdanak ng dugo, isipin mo na lang kung gusto mong magdaos ng kumperensya sa lalong madaling panahon, kung gayon maaari lang akong magduda. Ang tunay mong layunin ay maaaring hindi upang itaguyod ang kultura ng sinaunang martial arts, ngunit upang samantalahin ang pagkakataong ito na gamitin ang salitang fame and fortune, upang pagyamanin ang iyong sariling mga bulsa, tama ba? Maaari talagang hulaan ni Ye Fan sa kanyang mga daliri na karamihan sa mga lalaking ito ay susubukan na humadlang sa kumperensyang ito para kumita. Halimbawa, bigyan ang isang tao ng parangal, isang buong magandang titulo, para itaas ang profile ng isang tao. Kung sumikat ka sa kumperensya, maaari kang mag-recruit ng mga apprentice sa mataas na presyo, at ang lahat ay isang scam. Ang susi ay alam din ng mga taong ito na ang mga mandirigma ng angkan at ang apat na pangunahing sekta ay hindi minamaliit ng tingin sa kanila, kaya ang mga sinaunang mandirigma na pumunta doon ay ilang nasa gitna at mababang uri. Ang mga taong ito ay walang pag-asa sa paraan ng paglilinang, at natural na gusto nilang gamitin ang kanilang sinaunang martial arts upang makakuha ng mas maraming material na benepisyo. Sa huli, ang mga karaniwang tao at leko na gustong magsanay ng martial arts ang naloko. Nang marinig ni Ning Zimo ang mga salita ni Ye Fan, bigla niyang napagtanto na medyo wala siyang pakialam sa mga tao mula sa tatlong asosasyong ito. Presumptuous! How dare you slander me like this? Biglang hinampis ni Kai Zengguo ang kanyang kamao sa mesa, at ang stone table ay direktang nabasag ng malakas. Nakatuon sa lakas ni Xiao Cheng, hindi kinaya ng isang table ang kanyang random na suntok. Sa oras na ito, 12-12 ng mga sinaunang mandirigmang panauhin sa pinangyarihan ay na-refresh lahat at tumingin sa ibabaw. Ang mga sinaunang mandirigmang ito ay may magandang pandinig, at marami sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari dito. Kaya naman, nang makita nilang ang nobyo ni Ning Zimo na ito ay talagang nagalit sa tatlo ni Kai Zengguo, ipinakita nilang lahat ang ugali ng panunood ng magandang palabas. Talagang hindi alam ng batang ito kung gaano kataas ang langit, at naglakas loob siyang pag-usapan ang desisyon ng Ancient Martial Arts Association. Wala man lang akong cultivation base. Kung susuportahan siya ni President Ning, magiging ligtas siya. Ang matandang Kai na ito ay may libu-libong tao sa Hilagang Gate, ngunit hindi ito maganda. Fuck it! Isang grupo ng mga tao ang nag-uusap ng sarkastiko, at silang tatlo, si Kai Zengguo, ay medyo naiinis na sa sandaling ito. Ang mga salitang ito ni Ye Fan ay masasabing tumama sa ilang mga kahinaan sa kanilang mga puso. Nakita ni Ning Zimo ang sirang mesang bato at ang sirang teapot at tasa, ang kanyang magandang mukha ay nanlamig. Elder Kai, bagamat bisita ka, ito ang punong tanggapan ng ating Purple Bamboo Forest. Mas mabuting humingi ka kaagad ng tawad at bayaran ang lahat ng pagkalugi dito. Humph! Paumanhin! Sinira ng mabahong batang ito ang ating Ancient Martial Arts Association, sinisiraan ang ating reputasyon, at nagsasalita ng kalokohan ng ganito. Kung hindi dahil sa mukha mo, President Ning, kalahating puso na sana siyang bugbugin ng matandang ito. Ngayon ang matandang ito ay binibigyan ka ng pagkakataon na humingi ng tawad sa akin at aminin ang iyong mga pagkakamali. Kung hindi, ang ating Ancient Martial Arts Association ay tiyak na itutuloy ito hanggang sa wakas. Bumaba ang ekspresyon ni Kai Zengguo, sunod-sunod na nagtipon sa kanilang paligid sina Zhou Qingxia, Liu Shengjai, at ilang iba pang mga attendant. Lumapit ka. Ngunit sa sandaling lumipat sila, pinalibutan agad sila ng mahigit 100 gwardya mula sa Zizu Forest. President Ning, ano ang ibig mong sabihin? Tama ka ba sa amin para sa mabahong batang ito? Malungkot na tanong ni Kai Zengguo. Malamig na sinabi ni Ning Zimo, nilinaw ko na. Ang paghingi ng tawad, pag-amin ng mga pagkakamali, at pagbawi sa mga pagkatalo ay isa ng pinakamapagpapatawad na paraan. Joke. Sa tingin mo ba talaga natatakot ang matanda at ang iba pa sa Purple Bamboo Forest mo? Ang matanda ay may higit sa 100 disipulo, libu-libo ang mga alagad at apo, at mayroon ding libu-libong tao mula sa MA at Bagua Schools. Kami ang matataas na opisyal ng sinaunang Martial Arts Association na kinikilala ng Estado. Ang paglipat sa amin dito ay pagkontra sa bansa. Pagmamalaki ni Kai Zengguo. Alam ko kung sino ka at kung ano ang iyong kapangyarihan, ngunit kung saktan mo ang aking kasintahan, kailangan mong pagbayaran ang halaga, malamig na sabi ni Ning Zimo. Sinabi ni Zhou Qingxia sa oras na ito nang may pagkadismaya, Ning family girl,
ano ang simula ng zisulin mo, mas mabuting mag-isip ng mabuti. Nagdaraos kami ng sinaunang kumperensya ng martial arts, at ang paghiling sa iyo na mag-ambag ay upang bigyan ka ng pagkakataong magbago ang iyong isip at hugasan ang iyong pera. Hindi mo alam. Anyway, hintayin ang Ancient Martial Arts Association na suriin ang mga itim na asset ng iyong pinakamalaking underground gang. Oo, at nag-claim ka rin na ikaw ang babae ng Sword God, pero nauwi sa napakabahong batang lalaki. Talagang tumawa ng malakas. Isang underground gang, maglakas loob na makipag-ugnayan sa Sword God, Fox Fake Tigremite, hinding-hindi ka pababayaan ng ating sinaunang Martial Arts Association. Saway ni Liu Shengjai. Galit na natawa si Ning Zimo nang marinig ang mga salitang ito, kaya hinahanap mo ako para lang humingi ng pera. Deserve mo talagang maging senior sa martial arts, kaya mo yan. Mabahong babae. Maghanap ng away. Si Ning Zimo ay hindi natakot, hindi tiyak kung sino ang tamaan. Si Kai Zengguo ay sumulong sa oras na ito. Tuturuan ka ng matandang ito ng leksyon ngayon, para malaman mo kung paano igalang ang mga nauna sa iyo. Bago siya matapos magsalita, ginamit ni Kai Zengguo ang kanyang tunay na chi, at isang hugis tigre na kamao ang bumaba sa bundok at lumapit kay Ning Zimo. Among silang tatlo, mas mataas ang kanyang cultivation kaysa kay Ning Zimo, kaya binaril niya siya ay puno rin ng kumpiyansa. Nang huminga ang lahat sa eksena at gustong makita kung paano lalabanan ni Kai Zengguo si Ning Zimo, biglang nagbago ang larawan. Nakita ko ang kamay ni Ye Fan na nakadiin dito na parang bilis ng hangin at kulog. Ang dibdib ni Kai Zengguo. Tapos hinablot niya yung damit niya, pitik yung kamay niya at sinampal siya sa lupa. Ito ay tulad ng pag-agaw ng isang mahjong tile at hinahampas ito sa mesa ng madali. Boom! Ang blue stone sa lupa ay nabasag at nahulog sa isang malalim na hukay, at si Kai Zengguo ay bumulwak ng isang subaw ng lumang dugo. Galit na binuksan ni Kai Zengguo ang kanyang mga mata, nagkontrata ang kanyang mga mag-aaral, at tumingin kay Ye Fan na may walang pakialam na mukha na hindi makapaniwala, ang kanyang isip ay natigilan. Hindi niya nakita ng malinaw. Ang nangyari, durog na durog ang lakas at bilis niya. Ang kanyang konsentrasyon ng estado ay nakakagalit, at ito ay walang silbi. Dose-dose ng iba pang mga mandirigma sa eksena ang nag-isip na mayroon silang mga guni-guni. Huminga ka. Sa kanilang mga mata, si Ye Fan, na lubos na minamaliit ngayon lang, ay biglang tila pinalaki ng 100 beses, tulad ng isang mar-angle na bundok, na labis na pinalaki sila. Hawak pa rin ni Ye Fan ang isang sigarilyo sa isang kamay, inilagay ito sa kanyang bibig, huminga, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang natitirang dalawang Liu Shengjai at Zhou Qingxia, at iminwestra ang nasirang table at tea set, sino sa inyo ang nalulugi. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.